Ang pinaka-advanced na armored vehicle sa buong mundo ay ipinadala sa disyerto para sa isang espesyal na misyon, pero ang mga taong nasa loob ay hindi mga malulupit na kriminal o mga elite special forces. Sila ay mga guro. Dapat ay natanggap nyo na ang abiso. Huwag umalis sa itinalagang lugar ng walang pahintulot at huwag magsabi ng anumang nakakapukaw sa galit sa mga preso. Magpatuloy ng may pag-iingat at manatiling lubos na alerto. Lumabas na ang destinasyon ng paglalakbay na ito ay ang pinakamalaking internasyonal na bilangguan sa mundo, ang Ferdland. Dahil sa masamang reputasyon ng kulungan, ang loob ng sasakyan ay napakatahimik sa buong biyahe. Sa huli, isang babaeng science teacher na nagngangalang Lara ang hindi napigilang batiin ang lalaking katabi niya. Nalaman niya na ang lalaki, si Jin Danteng, ay isa ring science teacher, tulad niya. Unti-unting gumaan ang kapaligiran dahil sa kanilang pag-uusap. Bagamat bukod sa kanilang dalawa, ang iba pang mga guro ay may kanya-kanyang espesyalisasyon sa iba't ibang asignatura. Matapos ang ilang maikling pagpapakilala, unti-unting naging pamilyar ang mga guro sa isa't isa. Isa sa kanila ang nagsimulang magkwento tungkol sa mga alamat na bumabalot sa Ferdland. Ang Ferdland, tila, ay hindi umusbong tulad ng isang ordinaryong bilangguan. 50 taon na ang nakalilipas, isang bulalakaw ang bumagsak sa disyerto. 5 taon makalipas, sa magkasanib na puwersa ng maraming bansa, itinatag ang bilangguang kilala bilang Ferdland. Dahil sa bulalakaw na yon, maraming haka-haka online na mga alien ang ikinukulong doon. May ilang iskolar pang ang nagsasabing konektado ang Ferdland sa mga tarangkahan ng impyerno. Batay sa mga chismis na yon, isang lalaking guro ang naghinala na ang kanilang mga estudyante ay hindi mga preso, kundi mga halimaw. Agad na pinabulaanan ni John Dante ang pahayag na yon. Bilang mga tagapagturo, hindi tayo dapat maniwala sa mga ganyang bagay. Nasaan man sila, lahat ay sinusubukang mabuhay at lahat ay may karapatang matuto. Pero Mr. Danteng, hindi ka ba natatakot? Kahit pa hindi totoo ang mga chismis, bilangguan pa rin ito na naglalaman ng mga preso mula sa buong mundo. Mahinahong sumagot si Jiang Danteng, kulang lang sila sa edukasyon. Sa tingin ko, ganoon lang iyon. Bago pa makasagot ang iba, nag-anunsyo ang mga kasamang sundalo. Darating sila sa Ferdland sa loob ng 5 minuto. Sa wakas ay malinaw na natanaw ni Jiang Danteng ang bilangguan kung saan siya magtuturo. Mukha itong isang dambuhalang bakal na nababalot ng hamog. Ang pinakamalaking kulungan sa mundo, Ferdland. Binalaan sila ng mga sundalo na isuko ang lahat ng personal na gamit at mahigpit na ipinagbawal ang anumang pagkuha ng litrato. Di nagtagal, napansin ng lahat na ang buong kulungan ay nababalot ng makapal na hamog. Kalimutan na ang pagkuha ng litrato, kahit ang makakita ng malinaw gamit ang sariling mata ay mahirap at ito ay unang checkpoint pa lang. Para makapagsimulang magturo, kailangan nilang dumaan sa hindi bababa sa isa pa. Sa sandaling iyon, muling nagsalita ang mga sundalo. Pagkatapos niyong ibigay ang inyong mga personal na gamit, ihahatid namin kayo sa inyong mga nakatalagang silid-aralan. Para sa inyong kaligtasan, mangyaring sundin ang aming mga regulasyon sa lahat ng oras. Marahil ay naimpluwensyahan ng mga naunang chismis, totoong nakaramdam si Jiang Danteng ng matinding takot. Ngunit ngayong nakarating na siya rito, wala nang atrasan. Patuloy niyang pinapaalalahanan ang sarili na huwag matakot. Lahat ng ito ay para mabuhay. Nang mapakalma niya ang kanyang damdamin, nakarating na siya sa silid-aralan. Ngunit pagkaupo niya, may naramdaman siyang mali. Ang lugar kung saan siya magtuturo ay isang isolation room. Maging ang salamin sa kanyang harapan ay bulletproof, at hindi maiwasang isipin ni Jiang Danteng kung malinaw bang makikita ng mga estudyante ang blackboard. Bago pa niya maitaas ang tanong, itinulak ng sundalong namamahala ang pinto. Mr. Jiang, handa na ba kayo? Papapasukin na namin ang mga preso. Hanggang sa matapos ang klase, huwag kang aalis sa iyong upuan anuman ang mangyari. Tandaan mo yan. Sa malakas na pagsara ng metal na pinto, parang lumundag ang puso ni Jiang Danteng sa kanyang lalamunan. Bahagya niyang naririnig ang mga yabag na papalapit. Malapit nang dumating ang kanyang mga estudyante. Ngunit sa sandaling bumukas ang pinto, napasinghap si Jiang Danteng. Halos hindi siya makapaniwala na ang mga kakaibang nilalang na nakatayo sa harap niya ay ang kanyang mga estudyante na nakatitig sa kanila. Ang takot sa loob ni Jiang Danteng ay umabot sa sukdulan. Muling sumagi sa kanyang isipan ang chismis na lahat ng nakakulong sa Ferdland ay halimaw. Pinilit ni Jiang Danteng na manatiling kalmado, paulit-ulit na sinasabi sa sarili na tao sila, kulang lang sa edukasyon. Matapos ang ilang malalim na paghinga, sa wakas ay nabawi niya ang kanyang kahinahunan. Sa sandaling hawakan niya ang mikropono, muli siyang naging kumpiyansang guro. Magandang hapon sa lahat. Ako si John Danteng, ang inyong science instructor. Para gumaan ang pakiramdam, nagbiro siya ng kaunti. Maraming interesanteng asignatura ang inaalok ngayon, pero narinig ko na science ang pinakasikat. Bakit sa tingin nyo? Nagpaplano ba kayong gumawa ng rocket at tumakas sa kulungan? Ngunit sa gulat ni Jiang Danteng, nanatiling tahimik ang mga preso. Sa halip, hindi niya malaman kung paano magpapatuloy. Wala siyang pagpipilian kundi ibalik ang usapan sa leksyon. Ngayon, pipili tayo ng paksang mas simple at mas kawili-wili kaysa sa paggawa ng mga rocket. Pasukin natin ang mundo ng kalikasan. Dapat nakikita ninyong lahat kung ano ang nasa inyong mga mesa, sabi ni John Danteng. Yan ay isang kamote.
Ang pagpapatubo ng kamote ay karaniwang isang science activity na ginagawa kasama ng mga elementary school students. Ngunit ang mga presong ito mula sa iba't ibang panig ng mundo ay karamihang lumaki sa mga gang, kaya't ang karanasan tulad ng pagtatanim ng kamote ay lubos na bago sa kanila. Maaaring nakakainip ang proseso sa una, ngunit sa isang maliit na tasa, kaunting tubig, at konting pasensya, mapapanood ninyo ang pagtubo ng kamote. Naniniwala si Jean Danting na sa pamamagitan ng pagtubong ito, mauunawaan nila ang halaga ng buhay. Mga estudyante ng Ferglan, ang dahilan kung bakit tayo lahat narito ngayon ay dahil bawat isa sa inyo ay may pagnanais na matuto. Para sa akin, kayo ay tulad ng kamoteng ito, puno ng walang hanggang potensyal na hindi nalilimitahan ng inyong kapaligiran. Kaya simula ngayon, subukan nating magpatubo ng kamote ng sama-sama. Bago pa siya matapos, may isang sumuntok sa mesa. Iniinsulto mo ba ako? Sinasabi mong kamukha ko ang isang kamote. Nagmamadaling nagpaliwanag si Jean Danting, hindi yan ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin ay kayong lahat, tulad ng kamote, ay may walang hanggang potensyal na lumago. Ngunit bago pa niya malinaw ang hindi pagkakaunawaan, narinig niya ang tunog ng isang taong kumakagat sa kamote. Ilang estudyante na ang kumuha sa mga ito at nagsimulang kumain ng may gana. Hindi yan para kainin. Ipinamigay ko yan para sa leksyon, hindi para kainin nyo. Hindi maintindihan ni Jean Danting. Ang mga taong ito ay kusang loob na pumunta, ngunit wala ni isa sa kanila ang tila handang makipagtulungan. Sa sandaling iyon, nakarinig siya ng isang napakainip na hoy at mabilis na tumingin sa pinanggalingan nito. Tigilan mo na yang mga kalokohan mo. Sabihin mo na lang sa amin paano ginagawa ang hamog. Natigilan si Jean Danting sa tanong. Paano ginagawa ang hamog? Nang maisip ang hamog na bumabalot sa Ferglan, agad niyang naintindihan. Tinatanong ninyo kung paano nabubuo ang hamog. Tama, ngumisi ang preso. Scientist, hindi mo ba alam kung ano ang hamog? Nahihiyang sumagot si Jean Danting, isa lang akong science teacher. Tawagin mo akong scientist. Iyan ba ang paraan mo ng pagtugon sa biro ko kanina? Bago pa matapos ni Jean Danting ang kanyang pangungusap, biglang nabasag ang bulletproof na salamin sa kanyang harapan. Ang lalaking nagsalita kanina ay walang ginamit na armas. Binangga niya ang bulletproof na salamin gamit ang kanyang ulo. Sa sandaling iyon, tuluyang nawalan ng loob si Jean Danting. Hindi pa siya nakakita ng ganito katakot. Tinitigan siya ng preso ng may malulupit na mata. Sa tingin mo ba'y nagbibiro ako? Nagpanik si Jean Danting at sumigaw ng control room. Control room, may presong nakabasag ng salamin. Halos kasabay ng kanyang paghingi ng tulong, isang malaking grupo ng mga armadong sundalo ang sumugod sa silid-aralan. Wala silang partikular na target. Sa halip, walang haba silang nagpaputok sa lahat. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Jean Danting na nabaliw na ang lahat dito. Kinalampag niya ang pinto na parang baliw, desperadong umaasa na may magpapalabas sa kanya. Ngunit ang boses sa kanyang earpiece ay malamig at walang pakialam. Maghintay hanggang maubos silang lahat. Hindi maintindihan ni Jean Danting. Mamamatay ba ang lahat dito dahil sa pagkakamali ng isang tao? Maging ang isang bulag na walang mata ay may baril na nakatutok sa kanyang ulo. Ngunit nang magising si Jean Danting sa katotohanan, napagtanto niya na ang bulag na kanyang tinutukoy ay dinurog ang bakal na helmet ng isang sundalo gamit lamang ang isang kamay. Ito ay isang ganap na massacre. Mali lang ang mga target. Ito ay isang pagpatay ng mga gwardiya ng mga preso. Sa sandaling iyon, lubos na natiyak ni Jean Danting na ang mga nilalang na ito ay mga halimaw. Sa harap ng ganitong madugong eksena, nahirapan siyang huminga. Mabilis na nawala ang kanyang kamalayan at sa huli, tuluyan siyang nawalan ng malay. Hindi napansin ni Jean Danting na ang lalaking nakahood sa sulok ay nakatitig sa kanya sa buong oras. Matapos ang tila mahabang panahon, dahan-dahang iminulat ni Jean Danting ang kanyang mga mata. Sa sulok, nakita niya ang isang lalaking nakauniporme ng preso na nakaupo roon. Nagtama ang kanilang mga mata. Ang hangin ay napuno ng nakamamatay na katahimikan. Gulat pa rin at hindi pa lubos na malinaw ang isip, tinanong pa ni Jean Danting kung sino ang lalaki. Nang bahagyang luminaw ang kanyang isip, agad niyang naramdaman na may mali. Ang paligid ay walang dudang mukhang isang kulungan. Anong nangyayari? Nasaan ako? Biglang sumagot ang lalaki, sa bahay ko. Nang marinig ang mga salitang iyon, likas na lumingon si Jean Danting upang tingnan siya. Walang duda, ang taong nasa harapan niya ay isang preso. Bigla niyang naalala na isang riyot ang sumiklab bago siya mawalan ng malay. Alam na ni Jean Danting ang sagot, ngunit takot siyang tanggapin ito. Kulungan ba ito? Ito ba ang Fertlan? Sunod-sunod na tumango ang lalaking nakauniporme ng preso. Dinala mo ako rito. May gusto ka sigurong makuha sa akin. Tama. Muling tumango ang lalaki at inabot ang kamote sa kanyang kamay. Pakiusap, sabihin mo sa akin kung paano magpatubo ng kamote. Sa sandaling iyon, tuluyang natulala si Jean Danting. Hindi niya kailanman inakala na ito ang dahilan kung bakit siya dinala sa loob ng kulungan. Sa wakas ay sumabog si Jean Danting sa pagsigaw, lahat ng ito dahil lang sa kamote. Kinalagkad mo ako rito para dyan. Dinala mo ako sa pugad ng mga baliw at siraulo para lang sa kamote. Pakiramdam ni Jean Danting ay malapit na siyang masiraan ng bait. Sa wakas, naniwala na siya sa sinabi ng gurong iyon. Ang mga nakakulong dito ay hindi talaga mga tao.
Pinagpira-piraso na ng mga baliw na ito ang mga gwardiya gamit ang kanilang mga kamay. At ngayon, mukhang siya na ang susunod. Biglang may napansin si Jiang Danteng. Ang lalaking may markang bilanggo 182 ay itinago ang kanyang kanang kamay sa likod habang nagsasalita. Isang kilabot ang gumapang sa isip ni Jiang Danteng. Delikado ito. Kutsilyo ba yon? Nang makaramdam ng panganib, sumugod si Jiang Danteng. Hayop ka. Para maiwasang mapatay ng 182, kailangan niyang maunang umatake. Sa kabutihang palad, gumana ang kanyang dalaw. Lubusang nagulat ang 182. Naniniwala si Jiang Danteng na kontrolado niya ang sitwasyon. Tutal, ang taong ito ay halos mukha pa ring tao kumpara sa iba. Siya rin ay isang tao na halos hindi napansin noong riyot. Kaya hanggat nanatiling kalmado si Jiang Danteng, makakaya pa rin ang sitwasyon. Ang unang prioridad ay agawin ang anumang armas na maaaring nakatago sa kanang kamay na yon. Doon napagtanto ni Jiang Danteng ang katotohanan. Ang kanang manggas ng lalaki ay walang braso. Kahit na nakakailang, itinali pa rin niya ang natitirang kaliwang kamay ng 182. Mali ang paggamit ng dahas, ngunit sa ganitong sitwasyon, walang ibang paraan. Pinipigilan ang galit, inakusahan ni Jiang Danteng ang 182 na dinala siya sa panganib dahil sa katangahan nito. Ang pagkidnap sa isang tao sa loob ng kulungan ay isang malaking kalokohan. Gusto mong matutong magpatubo ng kamote? Pasensya na. Hindi mangyayari. Hindi niya tuturuan ang isang taong hindi man lang makapag-isip ng maayos. Kainin mo na lang yung kamote. Hindi pa yan masasayang. Siya naman, aalis na sa lugar na ito. Habang nagsasalita, nagsimula siyang magkalkula. Anong numero ng kwarto? Kailan ang oras ng pagkain? Dapat nakalock pa rin ang mga pinto sa labas. Di ba? Kumbinsido si Jiang Danteng na nagdulot ng full lockdown ang riyot. Siguradong hinahanap na siya ng mga gwardiya. Kung gagawa siya ng sapat na ingay, mahahanap siya ng mga ito. Ngunit nang tumingin siya sa labas ng kwarto, ang tanging nakita niya ay makapal na hamog na tumatakip sa lahat. Niyugyug niya ang metal na pinto ng buong lakas, umaasang may makakapansin sa kanya sa labas. Sa sumunod na segundo, ang pinto na akala niya'y nakalock ay bumukas dahil sa sarili niyang tulak. Natigilan si Jiang Danteng. Napakadaling bumukas ng pinto ng selda. Kung iisipin, hindi dapat ganito kadaling buksan ang pinto ng isang selda. Paglabas niya, doon lang napagtanto ni Jiang Danteng na ang lugar na ito ay hindi tulad ng kulungang nasa isip niya. Sa halip na kulungan, parang isang syudad ang pakiramdam sa Ferdland. Anong nangyayari? Hindi ito kulungan. Paanong naging kulungan to? Saan mo ako dinala? Nasaan ang lugar na to? Bago pa siya makasigaw sa ikatlong pagkakataon, isang maputlang kamay ang tumakip sa kanyang bibig mula sa likuran. Tumahimik ka. Kanina ka pa maingay. Walang paraan para makalabas dito. Magtiis ka at mabuhay. Pakiramdam ni Jiang Danteng ay malapit na siyang masiraan ng bait. Mabuhay? Dito. Sa isang basurahan na tulad nito. Nagwala siya, iginiit na normal siyang tao, hindi isang preso at ininsulto sila bilang mga basura ng lipunan. Biglang tumigil ang kanyang boses. Maya-maya, isang higanteng parang bunto ng laman ang lumitaw sa tabi nila. Kung ikukumpara sa payat na si 182 na katabi niya, malinaw na ito ay isang taong hindi kayang galitin ni Jiang Danteng. Agad siyang humingi ng paumanhin. Pasensya na, hindi ikaw ang tinutukoy ko. Pero biglang nagsalita si 182. Anong tinitingin-tingin mo, tuta? Sa sandaling binitawan ang mga salitang iyon, itinaas ng dambuhalang preso ang kanyang malaking kamao at sa gulat ni Jiang Danteng, siya ang tinamaan nito. Pagkatapos siyang bugbugin, kinuha pa ng preso ang damit ni Jiang Danteng. Doon lang ulit nagsalita si 182. Sinabi ko na sayo na huwag kang maingay. Habang nakahiga sa sahig, walang tigil sa pagmumura si Jiang Danteng, sinisisi ang lahat kay 182. Ngayon, pati damit niya ay wala na. Hiniling niyang malaman kung bakit laging gumagawa ng katangahan si 182 na nakakasakit sa iba at kung bakit niya hinamon ang isang halimaw na tulad noon. Ininsulto pa niya ito bilang isang tangang walang braso. Nang makitang hindi man lang umimik si 182, inisip ni Jiang Danteng na baka sumobra na siya. Subalit sa sumunod na segundo, nagsimulang maghubad ng damit si 182 sa harap mismo niya. Lubos na nagpanik si Jiang Danteng, inaasahan na may mangyayaring katawa-tawang eksena na parang sari. Gaano man karaming paumanhin ang sinabi ni Jiang Danteng, hinubad pa rin ni 182 ang lahat. Pero ang sumunod ay hindi ang inaasahan ni Jiang Danteng. Pagkatapos maghubad, ibinigay ni 182 ang damit kay Jiang Danteng. Isuot mo. Doon lang napansin ni Jiang Danteng ang mga maskuladong katawan ni 182. Napagtanto niya na mula ngayon, kailangan niyang maging maingat ng husto sa kanyang mga salita. Nag-alinlangan si Jiang Danteng, tapos nagtanong, kung isusuot ko to, mahihirapan akong hanapin ng rescue team. Di ba? Mahinang sinabi ni Bilanggo 182, walang rescue team na darating para sayo. Pinatay silang lahat ni Shoulder. Natigilan si Jiang Danteng. Shoulder, sa Ferdland, mas mabuting huwag kang lumutang sa ibang mga preso. Tara na. Oras na para kumain. Nang marinig niya yon, nakaramdam ng pag-asa si Jiang Danteng.
Oras na ng kainan. Kung makakasalubong siya ng staff, baka makahanap siya ng paraan para makalabas. Samantala, ang presong kumuha ng damit ni Jiang Danteng ay masayang naglalakad habang humuhuni. Maya-maya, may lumitaw sa harap niya at malamig na nagtanong, sabihin mo, saan galing ang mga damit na yan? Sa sandaling nakilala niya ang lalaki, napaluhod ang preso. Lord Shoulder, kinuha ko yan sa isang lalaking may salamin sa Tofu Village. Mukhang kalilipat lang niya. Tofu Village. So nandoon pala siya. Ipagmamayabang na sana ng preso ang magara niyang damit nang itusok ni Lord Shoulder ang isang talim diretsyo sa bungo niya. Hindi nagtagal, bumagsak sa lupa ang malabundok na laman na katawan, hindi na gumagalaw. Sa wakas, nahanap din kita, mahal kong guro. Sa ibang lugar, sina Jiang Danteng at 182 ay patungo sa cafeteria, dumadaan sa isang kulay abong gubat ng semento. Balat na kasing kulay ng abo na parang panago, at mga matang puno ng gutom tulad ng sa mga mababangis na hayop. Nanginginig si Jiang Danteng mula ulo hanggang paa. Wala siyang ideya kung ano talaga ang mga nilalang na ito. Hindi niya masabi kung tao ba sila o hayop, pero isang bagay ang malinaw, kailangan niyang manatiling malapit. Ito ang pinakamalaking kulungan sa mundo, ang Ferdland. Paminsan-minsan, may mga uwak na dumadaan sa kalangitan, na nagpaparamdam na mas lalo itong parang isang kulay abong gubat. Habang nakatulala, bumulong si Jiang Danteng, kulungan ba talaga to? Sobrang kakaiba nito. Ang mga tao ay malayang nakakalakad at ang ilan sa kanila ay mukha pang lasing. At yung mga bagay sa taas, mga tao yon, di ba? Hindi mga palamuti. Hindi ba't itinayo ang Ferdland ng maraming bansa? May katuturan ba ang ganitong klaseng pamamahala? Hindi sumagot si Bilanggo 182. Mahinahon lang siyang nagsabi, medyo maingay ka. Natauhan si Jiang Danteng at napagtanto kung gaano siya kabaliw na umasa ng sagot mula sa lalaking ito. Isa itong kidnapper na may parehong baliw na tingin tulad ng iba. Patuloy na ipinapaalala ni Jiang Danteng sa sarili na ang lalaking nasa harap niya ay isa ring baliw. Hindi siya pwedeng magtiwala kahit kanino. Sa kabutihang palad, wala silang naging problema sa daan at ligtas na nakarating sa cafeteria. Gayunpaman, ang eksena dito ay malayong malayo sa inaasahan ni Jiang Danteng. Sa isang lugar na ganito ka-abnormal, kakaibang normal ang pakiramdam sa cafeteria. Nahulaan ni Jiang Danteng na baka mga gwardiya ang namamahala sa lugar, kaya mabilis siyang tumingin sa unahan. Sa sandaling iyon, natigilan siya. Ang katawa-tawang bangungot na ito ay tila malapit ng matapos. Sa pananamit pa lang, malinaw na isang gwardiya ng kulungan ang lalaking nakatayo sa dulo ng pila. Pero dahil suot ni Jiang Danteng ang damit ng preso, kailangan niyang ipakita kung paano siya naiba. Sa paglipas ng oras, dahan-dahan siyang nakarating sa unahan ng pila. Nang siya na ang kukuha ng pagkain, sinadya niyang hinaan ang kanyang boses. Officer, isa po akong guro na nakatalaga para sa edukasyon ng mga preso. Ang pangalan ko po ay Jiang Danteng. Nagkaroon po ng riyot at dinukot ako ng lalaking nakahood na katabi ko. Dapat alam niyo po ang tungkol sa gulo. Pakireport po ito. Ako po ang nawawalang guro, si Jiang Danteng. Kahit anong sabihin niya, hindi sumasagot ang gwardiya sa harap niya. Nang sa wakas ay tumingala si Jiang Danteng, napansin niyang may mali. Walang buhay ang mga mata ng lalaki at tumutulo ang laway mula sa kanyang bibig. Hindi maintindihan ni Jiang Danteng kung bakit siya pinaglalaruan ng tadhana ng ganito. Kung hindi ka kakain, umalis ka. Malakas na bumagsak ang sandok sa ulo ni Jiang Danteng. Kahit pagkatapos bumalik kasama ang pagkain niya, hindi makabawi si Jiang Danteng mula sa gulat. Malinaw na mukhang gwardiya ang lalaking iyon, pero ang kanyang mga mata at estado ng pag-isip ay wala sa sarili. Gayunpaman, lahat ng iba ay nakasuot ng uniforme ng preso. Tanging ang lalaking iyon lang ang nakasuot ng damit ng gwardiya. Habang naghahanap si Jiang Danteng ng ibang gwardiya, bigla niyang napansin na ilang preso ang nakatingin sa kanya. Isang pakiramdam ng takot ang bumalot sa kanya. Kung magpapatuloy ito, makukulong siya rito magpakailanman. Habang pinapanood si 182 na nilalamon ang pagkain sa tabi niya, nakaisip ng ideya si Jiang Danteng at tinawag siya. Hindi ba't sabi mo gusto mong matutong magtanim ng kamote? Pwede kitang turuan, pero bilang kapalit, kailangan mo akong tulungang makalabas dito. Ito na ang huling pagpipilian na naisip ni Jiang Danteng, ang gamitin ang katangahan ni 182. Sumagot si 182, seryoso, sa tingin mo ba tanga ako? Hindi mabibili ng isang kamote ang paglabas mo. Natataranta, ipinaliwanag ni Jiang Danteng, syempre hindi. Hindi ba't sabi mo dinala mo ako dito para matutong magtanim? Kung tuturuan kita, wala nang dahilan para manatili ako rito dahil kinaladkad mo ako papasok. Dapat kang managot. Pagkatapos mag-isip sandali, sa wakas ay sinabi ni 182, para makaalis sa lugar na ito, kailangan mong maging isang super leader. Nalito si Jiang Danteng. Ano ang super leader? Parang squad captain. Prangkang sumagot si 182, hindi magtatagumpay ang isang tulad mo. Walang emosyong sumagot si Jiang Danteng, hindi ko sinabing gusto ko ng trabaho. Nagpatuloy sa pagtatanong si Jiang Danteng. So mga super leader lang ang pwedeng makipag-ugnayan sa labas. Itinaas ni 182 ang kanyang tinidor at malamig na sinabi, ma-promote o mamatay. Yan lang ang tanging paraan para makalabas.
Apurahang nagtanong si Jiang Danteng, anong eksaktong ibig sabihin niyan? Pwede mo bang ipaliwanag? Pero gaano man siya mangulit, tumangging magsalita si Bilanggo 182. Tigilan mo na ang pagtatanong. Nang mapagtantong wala siyang makukuha, nanlamig ang ekspresyon ni Jiang Danteng. Kaya pala hindi mo binalak na tulungan ako, no? Kung ganon, wala nang dahilan para manatili ako sa tabi mo. Kailangan kong umalis sa maruming lugar na ito sa lalong madaling panahon at pagsisisihan mo ito. Kapag nakalabas ako, hindi ka makakatakas sa batas. Ang pamilya ko, pinigilan niya ang sarili sa kalagitnaan. Hindi sulit makipagtalo sa mga preso. Sa sandaling iyon, isang hindi pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw. Teacher, kayo po ba si Mr. Jiang? Agad na lumingon ang lahat sa cafeteria papunta sa pasukan. Sumiklab ang pag-asa sa dibdib ni Jiang Danteng. Nandito na sila. Sa wakas, nandito na ang rescue team. Nandito ako. Ako si Jiang Danteng. Sumigaw siya habang tumatakbo papunta sa pinto na parang baliw. Naniniwala siyang kapag narating niya yon, tapos na ang bangungot. Isa akong public high school science teacher, 32 taong gulang. Nandito lang ako. Ngunit sa kanyang pagkagimbal, ang mga dumating ay hindi mga rescuer, kundi isa pang grupo ng mga preso. Sa sandaling iyon, kinain siya ng takot. Tumakbo siya mula sa isang impyerno papunta sa isa pa. Pagkatapos ay yumuko si Lord Shoulder at dahan-dahang nagsalita. Matagal na tayong hindi nagkita, Mr. Jiang. Natatandaan mo ba ako? Pumasok ako sa klase mo tungkol sa kamot noon. Habang papalapit ang lalaki, paatras na lumakad si Jiang Danteng. Paano niya ito makakalimutan? Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng taong ganito katangkad. Nagbulungan ang mga tao sa paligid niya. Si Lord Shoulder yan. Ang lalaki ay isa sa 6 na shoulder ng Zone 0. Kasindak-sindak tulad ng kanyang taas, ang pangalan niya ay Tower. Doon lang lubusang naalala ni Jiang Danteng kung paano pinatay ng lalaking ito ang mga gwardiya. Nang barilin siya, hindi umilag si Tower. Sa halip, kaswal niyang hinablot ang isang kasamahan sa malapit. May nakakatakot na ngiti, sinabi ni Tower, hindi ba't medyo bastos to? Nagboluntaryo kaming pumasok sa klase, pero dumating kayo na may mga baril. Dahil kayo ang unang nagpaputok, wala nang dahilan para maging magalang pa ako. Sa harap ng lahat, naglabas si Tower ng kutsilyo mula sa sarili niyang bibig. Ang sumunod ay isang massacre. Ang lalaking ito ay isang ganap na baliw. Sa pag-alala sa mga eksenang iyon, napaluhod si Jiang Danteng. Bakit mo ako hinahanap? Mahinahong sumagot si Tower. Bakit pa ba? Para ipagpatuloy mo ang pagtuturo, syempre. Pero lilinawin ko lang, hindi ako interesado sa kamote. Mag-aral tayo ng isang bagay na makabuluhan. Halimbawa, kung paano gumawa ng fog. Habang nagsasalita, inabot ni Tower ang 3 asul na bilog kay Jiang Dante. Nang lumitaw ang mga bilog, nagliwanag ang mga mata ng mga preso. Fog yan at napakalaki pa. Biglang naalala ni Jiang Dante ang presong nagsimula ng riot. Nabanggit din niya ang fog. Ang fog na sinasabi ba nila ay itong mga asul na bilog? Para makasiguro, nagtanong si Jiang Danteng, ano ba talaga itong mga asul na bilog? Mukhang nagulat si Tower. Tinatong mo sa akin kung ano sila. Seryoso ka, hindi mo alam? Impossible. Isa kang science teacher. Hindi ba't dapat alam ng mga guro ang lahat? Sumigaw si Jiang Danteng, hindi pa ako nakakita ng ganito. Walang ganyang bagay sa labas. Malamig na sumagot si Tower, kaya nga kami pumasok sa klase. Para sa fog, nagtipon ang 6 na shoulders. Ang layunin ng mga araling iyon ay para maibalik ka. Okay lang kung hindi mo alam kung ano ang fog. Pwede na tayong magsimulang mag-aral ngayon. Habang nagsasalita, pilit na isinubo ni Tower ang mga asul na bola sa bibig ni Jiang Danteng. Naglaway ang mga preso sa paligid sa kanilang nakita. Ilayo mo yan sa akin. Sabi ko ayaw ko niyan. Sumigaw si Jiang Danteng habang tinatabig ang kamay ni Tower. Sa sandaling lumipad ang 3 bola, nag-apoy ang mga mata ng bawat preso. Sumugod sila patungo sa mga bola na parang mga baliw. Hindi makapaniwalang tinitigan ni Jiang Danteng ang nakakabaliw na eksena. Para sa mga tinatawag na piraso ng fog, ang mga preso na mukhang normal kanina lang ay nag-aaway na ngayon ng buong bagsik. Hindi mukhang nagulat si Tower. Kita mo, lahat ay naghahangad ng fog. Ang fog ay ginto. Ito ay isang biyaya mula sa Diyos. Nilunok iyon ng matandang hinayupak. Buwisit, iluwa mo ngayon. Gaano man sila sumigaw, nanatiling hindi gumagalaw ang matandang lumunok ng fog. Sinimulang pagpira-pirasuhin siya ng iba. Pinagpira-piraso ang kanyang katawan, ngunit nanatiling nakatayo sa parehong posisyon ang matanda. Inisip pa ni Tower kung gaano kadumi ang mga taga-Tofu Village para mabaliw sa isang piraso lang ng fog. Para naman sa matandang iyon, ngayon, siya ay akyat o magkakaroon ng pambihirang kakayahan basta't may sapat na fog. Aba, interesado ka rin, di ba? Doon lang napansin ni Tower na walang tigil ang panginginig ng katawan ni Jiang Danteng. Siguro dahil sa nakakasulasok na eksena o sa pagkadikit sa fog, pero bigla siyang nasuka at sumuka sa buong sahig. Halos nakalimutan na ni Jiang Danteng kung bakit siya napunta sa lugar na ito. Sa ngayon, ang gusto niya lang ay umuwi. Nagtatakang tanong ni Tower, anong pinagsasabi mo? Nanginginig na sumagot si Jiang Danteng, bahay, gusto kong umuwi. Hindi ko kaya. Hindi ko pa nakikita ang bagay na yan dati. Hindi ako scientist. Isa lang akong ordinaryong guro. Halatang hindi naniwala sa kanya si Tower. Huwag kang magpatawa.
Sabi sa Ri, kayang gumawa ng mga guro ng sobrang purong droga at ibenta ito. Masakit na sumagot si Jiang Danteng, drama lang yon. At saka, chemistry professor yung lalaking yon. Hindi ako katulad niya. Isa lang akong ordinaryong high school teacher na wala man lang Nang isigaw ni Jiang Danteng ang mga salitang iyon, nabalot ng nakamamatay na katahimikan ang paligid. So sinasabi mong wala kang silbi? Ako ang unang nakahanap ng guro. Akala ko talaga mananalo ako. Akala ko magiging super leader ako. Habang nagsasalita, dahan-dahang hinugot ni Tower ang kutsilyo mula sa kanyang bibig. Aba, itong lalaking to pala ay isang malaking basura lang. Sa sandaling iyon, naalala ni Jiang Danteng ang mga eksena ng kanyang pamilya na pinapagalitan siya. Isang taong walang silbi, kukuha pa talaga ng teaching certification. Ano, balak magbahay-bahayan kasama ang mga bata. Walang sinuman sa pamilya natin ang may degree na mas mababasay. Sinusubukan mo bang bigyan ng kahihiyan ang pamilya? 6 na taon na walang nailalathalang kahit isang academic paper. Ano naman ang maituturo mo? Dante, tigilan mo na ang pagtakas. Gumugol ka pa ng 1 taon para maghanda ng bagong papel. Sumingit ang kanyang kuya. Pa, hindi nyo kailangang sabihin ang ganyan. Hindi naman masamang bagay ang pagiging guro. Hayaan nyo man lang siyang gawin ang isang bagay na kaya niya. Ang pinaka-nahihirapan dito ay si Danteng. 6 na taon na pero hindi pa rin siya nakakakuha ng Pero, ang pag-alam sa iyong limitasyon ay may halaga pa rin. Ang ama ni Jiang Danteng ay isang kilalang iskolar na madalas lumabas sa telebisyon at ang kanyang ina ay may sa batas. Samantalang ang kanyang kuya ay naging presidente na ng isang psychology association sa murang edad. Sa Jiang, si Danteng mismo ay nakuha ang respeto ng hindi mabilang na tao sa lectern. Ngunit pag-uwi niya sa bahay, ang kanyang estado ay mas mababa pa sa isang aso. Hanggang sa araw na yon, nang magbago ang lahat, tiningnan ng kanyang ama ang dokumento sa kanyang kamay at nagtanong, isang international prison. Ano yan? Sumagot si Jiang Danteng, isang kulungan sa ilalim ng United Nations. Magtuturo ako doon. Ito ay isang institusyong kaanib sa Vienna at napakaganda ng mga benepisyo. Sumingit ang kanyang kuya, alam ko ang lugar na yan. Fergland ang tawag doon. Diba? Kahanga-hanga. Narinig ko na lahat ng baliw sa mundo ay doon nakakulong. Pinutol siya ni Jiang Danteng. Kahit na saan pa man ang mga taong iyon, sinusubukan lang nilang mabuhay. Nag-aalalang sabi ng kanyang ina, Danteng, kailangan mo ba talagang pumunta? Mayroon ka ng matatag na trabaho sa eskwelahan. Napapanatag ako roon. Galit na nagtanong ang kanyang ama, bakit? Anong ginagawa mo? Anong klaseng kalokohan ito? Sumagot si Jiang Danteng na may matatag na determinasyon, dahil naniniwala ako na ang pagbibigay ng pagkakataong matuto sa mga taong kulang sa edukasyon ay isang bagay na napakalalim ng kahulugan para sa aming mga guro. Nang matapos magsalita si Jiang Danteng, hindi napigilan ng kanyang kuya na ibuga ang pulang alak sa kanyang bibig. Pasensya na, natapunan ng alak ang damit ko. Mahirap kasing pigilan pagkatapos marinig ang iyong tinatawag na dakilang deklarasyon. Pero Dante, alam mong hindi ito dala ng anumang profesional na etika ng isang guro. Ito ay isang panandaliang bugso lamang na nagmula sa iyong pangangailangan para sa pagkilala. Hindi ba? Hindi ka nakakuha ng kaya ginagamit mo ang mga kakaibang desisyon na ito para bigyan ng dahilan ang iyong sarili. Nagpapanggap na pumili ka ng ibang landas at binibihisan ito ng peking pakiramdam ng misyon. Sinusubukan mong itago ang iyong kawalan ng kakayahan sa ganitong paraan para makapantay ka sa amin. Mali ba ako? Galit na tinitigan ni Jiang Danteng ang kanyang kapatid. Bakit mo laging hinuhusgahan ang iba base sa sarili mong pamantayan? Paliwanag ng kanyang kapatid, nag-aalala lang ako sa'yo. Padalos-dalos ito. Isang kilos ng bulag na katapangan na bunga ng kawalan ng tiwala sa sarili, na siyang eksaktong kahangalan mong pakiramdam ng hustisya. Sa sandaling ito lamang napagtanto ni Jiang Danteng na tama ang kanyang kapatid, na siya mismo ay naging masyadong hangal. Noon, isa itong hangal na desisyon na ginawa dahil sa bugso ng damdamin. Pero ngayon, huli na ang lahat para magsabi ng anuman. Malapit na niyang pagbayaran ang kanyang mga ginawa, malapit nang mamatay. Para sa kanya, ang mamatay sa marumi at puno ng basurang kasuklam-suklam na lugar na iyon ang kabayarang kailangang harapin ni Jiang Danteng. Lahat ng iyon ay nagmula sa kamangmangan, sa kakulangan ng edukasyon. Gayunpaman, hindi napansin ni Jiang Danteng si number 182 na tahimik na itinataas ang tinidor sa kanyang kamay. Sa sandaling iwinasiwas ni Tower ang kanyang talim, isang bagay na parang bala ang tumagos sa kanyang braso, na muntik ng ikamatay. Sobrang takot na ni Jiang Danteng kaya naihiyan na niya ang kanyang salawal. Habang si Tower ay umungol sa sakit. Isang baril? Sino ang nangahas magdala ng baril dito? Habang sinusubukan niyang hanapin ang hinayupak na nagpuslit ng baril, may humablot sa kanyang buhok. Ang umatake ay walang iba kundi si number 182, at ang tinatawag na baril ay ang tinidor lamang na kanyang inihagis. Sa harap ng gulat na mga mata ng lahat, isang tuhod ang direktang ipinako ni number 182 sa lig ni Tower. Narinig ng lahat ang tunog ng nababasag na buto at nakita si Tower na dahan-dahang bumabagsak. Lahat ng mga preso na naroroon ay may mga ekspresyon ng hindi makapaniwala. Ang makapangyarihang Lord's Shoulder, ang dating hindi magagalaw na Tower ay bumagsak na. Halos hindi makapaniwala si Jiang Danteng.
Si number 182, na laging nasa kanyang tabi, ay ganito pala kalakas. Isang bagong shoulder ang isinilang. May sumigaw na bumasag sa katahimikan sa paligid. Sa isang iglap, dumagsa ang mga preso sa buong cafeteria patungo kay number 182. Bagong shoulder, sabihin mo ang pangalan mo. Pakiusap, sabihin mo sa amin ang iyong pangalan. Tinignan lamang ni number 182 si Jean Dante. Teacher, tara na. Narinig niyo ba yon? Teacher, ang bagong shoulder ay ang teacher. Hindi talaga inaasahan ni Jean Dante na makakaligtas siya sa baliw na yon. Nang maisip ito, bigla niyang tiningnan si number 182 sa kanyang tabi. Kahit na mukhang payat at karaniwan lang ang lalaki, nakakatakot ang kanyang lakas. Nagtanong si Jean Dante, tinanong mo ako dati na turuan kang gumawa ng roasted sweet potatoes. Kasungalingan yon, hindi ba? Bakit ka nga pala nag-sign up para sa klase? Ginawa mo rin yon para makakuha ng FOB. Di ba? Kaya mong gumawa ng FOB. Nang itanong niya yon, nanginig sa takot si Jean Dante. Hindi ako makagawa ng FOB. Patawad. Pakiusap, pakawalan mo na ako. Simple lang ang dahilan ni number 182 sa pagpasok sa klase. Nung araw na lumabas siya, nakakita siya ng mahabang pila. Hindi niya alam kung para saan yon, pero dahil sa ugali, sinabihan niya ang tao sa harap niya na umalis, pero sinabihan lang siya na bawal sumingit sa pila. May dumating mula sa labas at sinabing may klase dito. Limitado lang daw ang mga slot. Pumunta ka sa likod ng pila. Noong una, hindi interesado si number 182. Pero sinabi sa kanya ng lalaki na kung dadalo siya sa mga klase, mamimigay sila ng mga bagong damit, sinasabing ito ang unang ganitong event sa loob ng maraming taon at baka may matutunan pa siyang kahanga-hanga. At sa gayon, na may hitsura ng pananabik, sumiksik si number 182 sa mahabang pila. Nagulat si Jean Dante. Yan ang dahilan mo sa pagpasok sa klase. Kung gayon, bakit mo ako iniligtas kanina? Ipinaliwanag ni number 182, hindi kita inililigtas. Inililigtas ko ang bago kong damit. Wala kang itinuro sa akin at naihian mo pa ang pantalon mo habang suot ang bago kong damit. Doon lang napagtanto ni Jean Dante na sobrang tensyonado pala niya kanina, kaya naihian niya talaga ang kanyang salawal. Hindi nagtagal, isang hubad na preso ang tumakbo palabas ng paliguan. Habang si Jean Dante, na nasa loob pa, ay naglalaba at nagsabi, ngayon may sarili na rin akong damit. Lalabhan ko ng malinis ang sayo at isasauli ko agad. Pero may espesyal bang kahulugan niyang punit-punit na suot mo? Ngayong may bago ka ng damit, bakit mo pa itinatago yan? Itinuro ni number 182 ang marka sa kanyang dibdib. Akin ito. Sumagot si Jean Dante, alam ko, pero ganyan na ang itsura niyan. Bakit hindi mo na lang itapon? Muling idiniin ito ni number 182. Tingnan mo, 182 ang nakasulat dito. Kaya akin ito. Ito rin may nakasulat na 182. Akin din yan. Pareho silang akin. Napipi si Jean Dante. Talagang hindi niya maintindihan si number 182. So sinasabi mong mahalaga rin itong maruming damit? O dahil ba iisa lang ang braso mo at mahirap para sayo na maglaba? Hindi ko sinasabing kulang ka ng braso. Kalimutan mo na. Lalabhan ko na para sayo. Wala nang sinabi pa si Jean Dante, tahimik lang na kinukusot ang mga damit. Sa isang iglap, nakalipas na ang isang buong araw niya sa Ferdland. Kahit na desperado siyang tumakas, ayon sa impormasyong nakuha niya, hinahanap siya ng mga halimaw na kilala bilang shoulders, at malamang na nalaman ng mga nilalang na iyon ang kanyang lokasyon dahil sa gulo kanina. Kaya, kailangang umalis ni Jean Dante kinabukasan. Dahil walang kinain buong araw, kumalam ang kanyang sikmura sa pinakamasamang pagkakataon. Habang nakayuko si Jean Dante, bigla niyang nakita ang isang kamote. Iyon ang ibinigay niya kay number 182 noong klase. Nag-isip siya kung kakainin na ba niya ito. Hindi na rin naman opsyon ang makipagpalit ng kamot kay number 182. Hindi niya akalain na darating ang araw na mamumulot siya ng pagkain ng ganito. Pero kahit anong mangyari, ang mabuhay ang pinakaimportante. Sakto namang kakagatin na sana ni Jean Dante, may dumaan na kulay abo at si number 182 na nakahiga sa itaas na kama ay biglang sumilit. Gusto mo bang mamatay? Dali-dalig nagpaliwanag si Jean Dante, gutom na gutom lang talaga ako. Pwede mo ba akong bigyan ng kaunti para makakain? Isang kagat lang. Kahit isang kagat, hindi pwede. Sabi ni number 182 habang tumatalon pababa, akin to. Pagkalapag, inukit ni number 182 ang kanyang numero sa kamote. Natulala si Jean Dante. Alam mo ba kung paano magtanim ng kamote? Malamang hindi mo nga alam kung ano ang ibig sabihin ng pagtatanim. Sumagot si number 182, kapag pinatay mo ang kamot ko, papatayin kita. Ipikit mo ang iyong mga mata. Itatago ko na ang kamote ko. Habang pinapanood si number 182, nahulaan ni Jean Dante na ang bokabularyo nito ay halos pang kindergarten lang. Ang kanyang pag-ugali ay halos parang sa sinaunang tao. At doon niya naisip, baka mas maging kapaki-pakinabang sa kanya ang isang tulad ni number 182. Paano kung ang kamoteng iyan sa mga kamay mo ay mamamatay rin naman? Bakit? Si number 182, na abala sa pagtatago nito, ay natigilan. Noong inukit mo ang pangalan mo dyan, nag-iwan ka ng sugat.
Sugatan na ang kamote at magkakaroon ito ng napakasamang sakit na tinatawag na oxidation. Mula sa ekspresyon ni number 182, alam ni Jiang Danting na gumana ang kanyang maliit na panlilinlang. Pero huwag kang mag-alala, may paraan pa para mailigtas yan. Dahil hindi natuloy ang usapan natin, hindi ko sana sasabihin sa iyo, pero bibigyan kita ng kaunting impormasyon. Kung gusto mong magtanim ng kamote, kailangan mo ng sikat ng araw. Sobrang kapal ng hamog sa Ferdland. Hindi talaga makapasok ang sikat ng araw, kaya kailangan mong pumunta sa lugar kung saan mas manipis ang hamog. Sabi ni number 182, pero sa Tofu Village na ang may pinakamanipis na hamog sa lugar na ito. Itinuro ni Jiang Danting ang sampayan. Hindi pa rin yan sapat. Tingnan mo, hindi man lang matuyo ang mga damit dito. Kung gusto mo talagang iligtas ang kamote, kailangan mong pumunta kahit man lang doon sa napakalaking bakal na tarangkahan, ang pasukan ng Ferdland. Doon mo lang ito maililigtas. Samantala, isang bilanggo ang may pinupukpok, bumubulong kung gaano katagal bago ito maayos. Ang kanyang inaayos ay walang iba kundi ang dating shoulder, si Tower. Sumagot ang bilanggong nag-aayos, huwag kang mag-alala. Dinala na namin ang pinakamagaling na arkitekto. Nagmura si Tower, mga tanga. Dapat doktor ang hinahanap nyo. Lintik, ano bang nangyari sa cafeteria noon? Ang mga abilidad na nakuha ni Tower mula sa napakaraming hamog ay nagpatigas sa kanyang gulugod na higit pa sa bakal. Pero ang mga buto sa liig, na kanyang ipinagmamalaki, ay nabali sa isang iglap lang ng kung sinong damuho. Siguradong patay na yung gurong tanga na yon. Kailangan kong mahuli yung gagong yun ngayon. Siguradong nag-ipon siya ng napakaraming hamog kung saan. Sakto, may boses na umalingaw-ngaw. Hindi ko inasahan na mahahanap mo pala ang guro. Pagkasunod sa tunog, ang bagong dating ay walang iba kundi ang taong nagsimula ng gulo noong klase kanina. Nang makita nila kung sino ito, nanginginig sa takot ang lahat sa paligid habang nagpatuloy siya, hindi ko inasahan na mababali pati ang mahalaga mong mga buto sa leg. Sumagot si Tower, tulad ng dati, pumapasok sa teritoryo ng iba na parang daga. Sumagot ang lalaki ng may pagtataka, hindi ba't magkakampi tayo? Hindi ba't nagkasundo tayo na magbabahagi na ng impormasyon kapag nahanap na ang guro? Ngumisi si Tower, tigilan mo ang kalokohan. Ang tanging magiging super leader ay ako lang. Nang marinig iyon, nagalit ang lalaki. Huwag mo akong patawanin. Sa level mo, huwag mo nang pangarapin pa. Pagkasabi niyon, inagaw niya ang martilyo mula sa kamay ng arkitekto. Nagpanik si Tower. Hindi ba't medyo sobra na to? Ang pag-atake sa isang taong sugatan ay kasuklam-suklam, hindi ba? Hindi ko lang mapigilang gustuhin durugin ang basura kapag nakikita ko ito. Pagkasabi niyon, ibinagsak niya ang martilyo sa liig ni Tower habang ito ay inaayos pa. Ang nagsimula ng gulo sa bilangguan ay si Hound pala, isa sa 6 na shoulder ng Zone 0. Hindi nagtagal, lahat ng tauhan ni Tower ay nalipol at ang pumatay ay si Hound lamang. Ito ang agwat sa pagitan ng isang shoulder at mga ordinaryong tao. Paglabas ni Hound, naghihintay na sa labas ang kanyang mga tauhan. Inutos ni Hound umalis na, targetin ang Tofu Village. Sa gitna ng ugong ng mga makina, sinimula ni Hound, isa sa 6 na shoulder, ang kanyang operasyon. Samantala, si Jiang Danting at si number 182 ay parehong may buhat na sako habang naglalakad. Hindi napigilan ni Jiang Danting na magreklamo. Sobrang bigat naman nito. Ano bang laman nito? Sumagot si number 182 nang hindi tumitingin, mga gamit ko yan. Kumunot ang noo ni Jiang Danting at nagtanong pa. Ano? May nakasulat din bang 182 sa bag na to? Teka nga, Mr. 182, anong pangalan mo? Sumagot si number 182, pungkol. Lubos na natigilan si Jiang Danting. Nagbibiro ka ba? Mahinahong sinabi ni number 182. Iyan ang tawag nilang lahat sa akin. Kaya nagtanong ulit si Jiang Danting, wala ka bang sariling pangalan? Inulit ni number positibo 182, bawat salita, iyan ang tawag nilang lahat sa akin. Sumagot si Jiang Danting, napakabastos naman na tawagin kang ganyan. Sige, tatawagin na lang kita. Teka nga, Mr. 182, bakit lagi kang nakasuot ng hood na yan? Magnanakaw ka ba o tulisan? At paano ka napunta sa Ferdland? Palagi na akong nandito. Palagi nang nandito. Ano bang ibig sabihin yan? Bakit ang dami mong tanong? Hindi ba't dapat sumasagot ng tanong ang mga guro? May mga tanong din ang mga guro. Masyado kang madaldal at maingay. Sanay lang sa trabaho. Tumahimik ka. Pagkatapos maglakad ng hindi alam kung gaano katagal, sa wakas ay hindi na kinaya ni Jiang Danting. Magpahinga muna tayo sandali. Gutom na ako. Wala na akong lakas. Gaano pa kalayo ang pasukan? Kanina pa tayo naglalakad. Bakit parang paikot-ikot lang tayo? Mahinahong sinabi ni number 182, hindi ko alam ang daan. Nang marinig iyon, natigilan si Jiang Danting. Anong sabi mo? Bakit ngayon mo lang sinasabi? So 2 oras na tayong paikot-ikot lang dito. Nakakabaliw na to. Hindi ko na kayang maglakad. Kung gusto mo pang iligtas ang kamote mo, buhatin mo ako o tulungan mo akong maghanap ng makakain. Pero pagkatapos magsalita ni Jiang Danting, bigla na lang bumagsak si number 182. Nang makita siyang bumagsak, nagmamadaling tumayo si Jiang Danting. Anong ginagawa mo? Nang hindi tumugon si number 182, nagsimula na siyang mataranta.
182, anong nangyayari sa'yo? Sa sandaling tinanggal niya ang hood, hindi makapaniwala si Jiang Danteng sa kanyang nakita. Ang tingin ni number 182 ay blanko, habang hindi mapigilang tumutulo ang laway at sipon. Anong nangyayari? Bakit ka biglang nagkaganyan? Hindi. Gumising ka, pakiusap. Dahil hindi magising si number positibo, 182, napalingon si Jiang Danteng. Huwag mo akong iwan dito mag-isa, nakatingin sa kulay abong gubat sa likod niya. Nilamon siya ng matinding takot. Huwag mo akong iwan dito mag-isa. Gago, gumising ka, pakiusap. Nagmamakaawa ako sa'yo, gumising ka. Dahil sa walang katapusang pag-aalala, tuluyan nang nakalimutan ni Jiang Danteng ang babala ni number 182. Dati, nakuha na ng malakas niyang boses ang atensyon ng iba, at wala itong pinagkaiba ngayon. Bago pa man siya makakilos, isang malaking tao ang biglang lumapag sa likuran nila. Sinubukan ni Jiang Danteng na lumingon para makita ang mukha ng tao, pero isang malaking daliri lang ang bumungad sa kanya. At bago pa man siya makagawa ng anuman, pinilit buksan ng mga kamay na yon ang kanyang mga talukap. Normal ka bang tao? Naguluhan si Jiang Danteng sa biglaang tanong ng lalaki. Anong pinagsasabi mo? Pasensya na. Kabastusan yon sa parte ko. Dahan-dahang binawi ng lalaki ang kanyang kamay. Medyo maingay kasi dito kanina, kaya na-curious ako kung anong nangyari. Matapos ang maikling usapan, dinala ng lalaki si Jiang Danteng sa kanyang lugar, kung saan sa wakas ay nakakain siya ng maayos na pagkain. Dahan-dahan lang. Baka mabulunan ka. Marami pa dyan. Alam ni Jiang Danteng na sa wakas ay nakakilala na siya ng mga normal na tao. Salamat sa pagligtas sa buhay ko. Pagkatapos magpakilala, nalaman niyang Labuta ang pangalan ng lalaki, at Leki naman ang sa babae. Ang pangalan ko ay Jiang Danteng. Ito ang unang beses mula nang makarating ako rito na nakakilala ako ng mga taong pwede kong makausap at hindi ko inasahan na may mga babae pala rito. Nagtanong si Lakui, mukha ba talaga akong babae? Nagtatakang tanong ni Jiang Danteng, hindi ba? Nagpatuloy si Lakui, para magmukhang lalaki, sinadya kong paiksyan ang buhok ko. Sa Tofu Village, masyadong nakakatawag ng pansin ang mga babae. Paliwanag ni Lab, galing kami sa mga inner district. Habang papalapit ka sa mga sentrong lugar, mas lalong lumalabo ang konsepto ng kasarian. Nagtanong si Jiang Danteng, marami bang normal na tao tulad ninyo malapit sa sentro? Ngumiti si Labuta. Hindi rin. Ang Tofu Village ay karamihang binubuo ng mga taong itinakwil, kaya marami sa kanila ay hindi masyadong matatag ang pag-isip. Teka, bago ka lang ba rito o hindi ka pa talaga nakakahawak ng hamog? Sa totoo lang, hindi ako bilanggo. Nang marinig iyon, natigilan si Labuta. Komplikado ang sitwasyon. Kahit ako hindi ko alam ang lahat ng detalye. Ang alam ko lang ay kinidnap ako at ang dumukot sa akin ay yung lalaking nakahiga doon. Ibig sabihin, kinalagkad ka papasok sa Ferdlan. Nang makitang tumango si Jiang Danteng, agad na nag-react si Labuta. Huwag mong sabihin, biktima ka ng operasyon ng pagkidnap ng guro. Medyo nagpanik si Jiang Danteng. Paano mo nalaman yan? Sumagot si Labuta, alam ng lahat. Plinano na yan noon pa ng mga shoulder. Nagpadala pa nga sila ng mga tao para pigilan ang iba na pumasok sa klase. Hindi napigilang magtanong ni Jiang Danteng. Kung ganon, ano pa bang ginagawa ng mga gwardiya rito? Hindi ko inasahan na ang bida ay nasa harap ko lang pala. Maingat na nagtanong si Jiang Danteng, pasensya na kung bastos, pero hindi naman kayo espiya na pinadala ng mga shoulder, di ba? Siyempre hindi. Itinuro naman ni Lucky sino, kaya ano ba talagang nangyari? Hindi pa ako nakakita ng shoulder na tulad niya. Hindi naman siya shoulder, di ba? Paliwanag ni Jiang Dante, kinidnap niya ako dahil gusto niyang turuan ko siyang magtanim ng kamote. Humagalpak sa tawa ang dalawa. Seryoso, hindi para sa hamog. Pasensya na, hindi ko napigilan. Sa lahat ng bagay, kamote pa. Nakikitang tumatawa sila, napaluha si Jiang Danteng. Hindi niya inakala na makakatagpo siya ng mga taong makakaintindi sa kanya dito. Inayos ni Labuta ang sarili at nagtanong, kaya bihag ka ba niya ngayon? Sumagot si Jiang Danteng, hindi naman sa ganun. Para siyang bodyguard ko sa ngayon. Hindi ko alam kung heat stroke ba o ano. Bigla na lang siyang bumagsak na ganito. Paliwanag ni Likwai, iyan ay isang dissociation state. Nagtatakang tumingin si Jiang Danteng. Ano ang dissociation state? Ipinagpatuloy niya, isang withdrawal reaction. Withdrawal na sanhi ng fog. Nakakita ka na ng mga taong bumabagsak sa gilid ng daan. Di ba? Hindi sila makakuha ng fog, kaya pumasok sila sa dissociation state. Kadalasan ay nagigising sila paglipas ng ilang sandali, pero kung paulit-ulit itong mangyayari, unti-unting matutunaw ang mga utak nila. Nagtanong si Jiang Danteng, kung gayon, ano ba talaga itong fog na lagi ninyong binabanggit? Nang marinig iyon, nagpalitan ang tingin sina Labuta at Leki na hindi makapaniwala. Talaga bang wala kang alam tungkol sa Ferdlan? Ang fog na sinasabi namin ay isang banal na gamot na nagbibigay ng mga kakayahan. Ginigising nito ang mga kapangyarihang nakatago sa kaloob-looban o matagal nang minanais. Natulala si Jiang Danteng. Talaga bang gumagana yan? Nagpatuloy si Labuta, hindi lang ito gumagana, hinahayaan ka nitong lampasan ang limitasyon ng tao. Gamit ang kapangyarihang iyon, makakatakas tayo. Doon lang napansin ni Jiang Danteng ang mga binti ni Labuta, mas makapal pa sa normal na tao. Samantala, ang Hound, isa sa mga shoulder ng Zone 0,
ay dumating sa bahay ni number 182. Mukhang hindi sila nakalayo. Nasa Tofu Village pa rin sila. Bumalik ang eksena kay Jiang Danteng na hindi pa rin makapaniwala sa impormasyong nalaman niya. At doon niya lang lubusang naunawaan ang ibig sabihin nila Byuta sa pagtakas. Nagtanong sila Byuta, Mr. Danteng, sasama ka ba sa amin? Itinanggi ito ni Jiang Danteng. Pinasasalamatan ko ang alok pero hindi ako bilanggo. Gusto kong makita ang mga gwardiya dito o kung sino man ang namamahala. Simple lang ang kanyang dahilan. Kung tatakas siya kasama ang mga bilanggo, magiging kasabwat siya. Kung magtagumpay, ayos lang. Pero kung mabigo, malinaw ang kahihinatnan. Tila nabasa nila Buddha ang kanyang iniisip. Hindi mo sila makikita, mga gwardiya man, opisyal, o sinuman sa kanila. Walang sinuman sa kanila ang tutuntong sa Ferglan. Nakakaadik ang fog. Isang maling hakbang at hindi mo na ito matatakasan. Wala kang pinagkaiba, Mr. Danteng. Nag-aalalang nagtanong si Jiang Danteng, bakit? Hindi pa ako gumamit ng fog at wala akong balak. Paliwanag nila Byuta, wala itong kinalaman sa intensyon mo. Gaano ka nakatagal dito? 2 araw. 3, naisip mo na ba kung ano talaga itong hamog na sapat na makapal para lunukin ang lahat? Ang makapal na hamog na ito ay gawa sa mga fog particle. Sa sandaling narinig niya yon, agad na tinakpan ni Jiang Danteng ang kanyang bibig at ilong. Ang fog ay isang banal na substance na nagbibigay ng mga kakayahan at para lumabas ang mga iyon, kailangan mong kumuha ng marami nito. Pero pagdating sa adiksyon, sapat na ang paglanghap ng mga fog particle sa hangin. Dahan-dahang sinisira ng fog ang iyong mga baga na nagiging dahilan para maghanap ka ng mas makapal at siksik na fog ng walang tigil. At kapag hindi mo ito nakuha, papasok ka sa isang dissociation state. Agad na sumabat si Jiang Danteng. Sandali, sinasabi mo bang adik na ako sa fog? Kung gayon, hindi ba't nangangahulugan iyon na wala na akong pag-asa? Sumagot sila Buta, hindi, Mr. Danteng. May pagkakataon ka pa. Tanging ang mga nakaranas na ng dissociation state ang itinuturing na tunay na adik. Iba-iba ang konstitusyon ng bawat isa, kaya hindi namin alam ang eksaktong threshold, pero dapat kang manatiling mapagbantay sa lahat ng oras. Ipinilit ni Jiang Danteng. Kung gayon, sa lohikang iyan, makakatakas ka ba talaga? Hindi ba't adik na kayo sa fog at wala nang balikan? Sumagot si Liquay, tama ka. Matagal na naming nawala ang pagkakataong bumalik at wala pa kaming narinig na sinumang nakaalis dito ng buhay. Siguro sa malayong hinaharap, malalampasan namin ang adiksyon o baka may makatuklas ng katotohanan dito at gumawa ng gamot laban sa fog. Ano man ang mangyari, nangako sila na hindi mamamatay dito. Kahit nagugulin ang natitirang bahagi ng kanilang buhay sa dissociation state, kahit na tuluyang mawala ang kanilang sarili, magyayakapan pa rin sila ng mahigpit sa ilalim ng maaliwalas na kalangitan. Medyo corny pakinggan, pero walang duda na sinsero sila sa bawat salita. Habang mahigpit na magkayakap ang dalawa, biglang napansin ni Jiang Danteng na gising na muli si number 182, na kanina'y walang malay, at ang kanyang tingin ay diretsyo sa kanila, nakatutok kay Jiang Danteng. Pumasok ang isang isipan. Sa tulong ng dalawang ito, hindi na niya kailangang mag-aksaya pa ng pagsisikap sa mga kamote. Pero natatakot siya na kung sasabihin niya kay number 182 na plano niyang tumakas kasama sila, baka atakihin siya. Tutal, ang lakas na ipinakita ni number 182 dati ay talagang nakakatakot. Ngunit sa kanyang pagkagulat, walang ginawang padalos-dalos na kilos si number 182. Kinuha lang niya ang kamote mula sa kanyang bulsa ng tahimik. Habang mas kalmado ang itsura ni number 182, mas lalong hindi mapakali si Jiang Danteng. Pagkatapos ay bumalik siya sa realidad dahil sa boses nila Buta. Mr. Danteng, bakit ka takot na takot? Isa lang siyang naglalakad na bangkay na naligaw dahil sa fog. Kapag pumasok ang isang tao sa dissociation state, wala silang kapangyarihan hanggat hindi sila nakakakuha ng susunod na dosis ng fog. Sa ngayon, hindi ka man lang niya katapat. Nakahinga ng maluwag si Jiang Danteng. Mabuti naman. Nag-alala ako na baka masaktan kayong dalawa. Halos kasabay ng paglabas ng mga salita sa kanyang bibig, nakatutok na ang binti nila Buta kay number 182 na nakahiga sa kama. Kung isa siyang posibleng banta, dapat ko ba siyang patayin ngayon? Si number 182 naman ay hindi nagpakita ng anumang takot kahit sa krisis na ito. Nang makita ito, agad na pumigil si Jiang Danteng, sandali. Hindi kailangang pumatay ng sinuman sa ngayon. Makinig kang mabuti. Aalis na ako sa lugar na ito. Ayoko nang manirahan dito. Mula ngayon, magkahiwalay na tayo ng landas. Naiintindihan mo ba? Walang emosyong sumagot si number 182. Kung aalis ka, anong mangyayari sa kamote? Walang imik na inagaw ni Jiang Danteng ang kamot mula sa kamay ni number 182 at naglakad papunta sa lababo. Pwede bang humiram ng tasa? Inilagay niya ang kamote sa isang tasa na puno ng tubig at iniabot ito. Pwede na yan. Mula dito, dahan-dahan itong lalago. Siyempre, kailangan ang sikat ng araw. Dalhin mo ang mahalaga mong kaibigan para makita ang araw. Umalis ka na bago dumilim. Humarap si number 182 kay Jiang Danteng, pero hindi ko alam ang daan. Agad na sumagot si Jiang Danteng, ako rin. Habang nagsasalita, hinila niya si number 182 sa harap ni Labuta at nagmamadaling sinabi, Mr. Labuta, pakialis niyo na siya. Sasama ako sa inyo.
Tutukan man ako ng baril ng mga gwardiya o ituring na kasabwat sa pagtakas ninyo, gusto kong subukan. Pagkatapos sabihin iyon ni Jiang Danteng, pinaalis ni Labyuta si number 182 kasama ang kamote at walang awang iniwan sa gilid ng daan. Wala pa ring ekspresyon sa mukha ni number 182. Nakatitig lang siya sa kamote. Ang bahaging inukita ng 182 ay nangitim na. Ang baso na puno ng tubig ay nabasag sa pagkahulog. Habang tinitingnan ito, naalala ni number 182 ang mga salita ng babae. Alam mo ba kung ano ang tuta? Paano naman ang kuting? Mga hayop sila tulad ng mga uwak. Malambot sila, napakaliit, napaka-cute. Kung may mag-aalaga sa kanila, naiintindihan nila ang salita ng tao. Kung sasabihin mo sa kanilang halika, tatakbo sila palapit. Habang nagsasalita ang babae, ipinatong niya ang kanyang kamay sa ulo ni number 182. Gusto ko ring mag-alaga ng tuta. Balang araw pagkalabas ko. Umiyak siya habang sinasabi yon. Naalala ito, iniabot ni number 182 ang kamay sa kamote. Halika dito. Samantala, sa ibang lugar may sumusukat ng isang bagay. 20 sentimetro. Gumalaw ito ng 20 sentimetro. Gumalaw ba talaga ito? Sinundan ang kanilang tingin, may nakahandusay na bangkay na kinagat sa gitna. Ang salarin ay ang malaking nakakadiring bagay na may hawak sa katawan. Mukhang sinusubukan ng taong iyon na tumakas. Sa kabilang banda, nagsimulang mag-usap sina Jiang Danteng at ang iba pa kung paano tumakas. Nagtanong si Jiang Danteng, ano ang plano ninyo? Paano tayo makakaalis sa kulungang ito? Ipapakita ko na lang sayo. Sabi ni Labuta habang dahan-dahang yumuyuko. Nagsimulang mamaga ang mga kalamnan sa kanyang mga binti. At sa sandaling naglabas siya ng lakas, tumalsik ang kanyang katawan na parang bala ng kanyon. Halos hindi makapaniwala si Jiang Danteng sa kanyang mga mata. Anong klaseng kakayahan yon? Ano man ang mangyari, hindi maikakaila na totoo ang malaking butas sa kisam. Ang kapangyarihan ni Labuta ay isang nakakamanghang pagtalon. Simple lang ang plano natin. Tatalon tayo diretsyo sa pader na yon. Pagkatapos bumalik, dinala ni Labuta ang dalawa sa mas mataas na lugar sa Tofu Village. Ngayon, si Lucky naman. Dahan-dahan niyang tinapik ang maliit na globo sa kanyang ulo at agad na nagsimulang magniningning ang kanyang mga mata. Pagkatapos noon, gumuhit siya ng mapa ng Tofu Village sa isang papel. Dahil galing sila sa inner zone, kahit na nagdagdag ng ilang dagdag na papel, puno pa rin ng detalye ang mapa. Habang nakatitig dito, napabulala si Jiang Danteng. Ito ay isang kakayahan na ginagawang parang litrato ang iyong nakikita. Namapa mo ba ang buong Ferglan? Sumagot si Lekway, ito ang ruta na tinahak namin mula sa inner zone papunta dito. Bahagi lang ito ng Fergland ang nakatala. Hindi maiwasang magulat ni Jiang Danteng. Kung bahagi lang ito, gaano kalaki ang Fergland? Sabi ni Lekway, base sa laki ng Tofu Village, malayo na ang narating natin. Dapat ay makarating tayo sa dulo ng Fergland sa lalong madaling panahon. Sa sandaling iyon, kinuha ni Jiang Danteng ang panulat ni Lekway. May nakaligtaan ka. Habang nagsasalita, gumuhit siya ng 4 na stick figure. Mayroong 4 na drifter dito. Inagaw ni Lekway ang panulat at sinabing mahigpit, huwag mong sulatan yan. Paliwanag ni Jiang Danteng, minamarkahan ko ang mga posibleng panganib. At hindi ka ba gumuhit din ng kakaibang bagay? Ano iyang pulang bagay na yan? Sa sandaling sinabi ang mga salitang iyon, sandaling natahimik ang dalawa. Si Labuda ang unang bumasag nito. Kalimutan mo na. Aalis na rin naman tayo dito. Lekway, saang direksyon tayo susunod? Matapos ituro ni Lekway ang direksyon, hinawakan sila ni Labyuta at lumipad sa ere habang patuloy na iniskan ni Lekway ang paligid gamit ang kanyang kakayahan. Samantala, lumipat ang eksena sa 4 na drifter na minarkahan ni Jiang Danteng sa mapa. May fog ba dyan? Nang marinig ang tanong, dahan-dahang itinaas ng 4 na drifter ang kanilang mga ulo. Ang nagsalita ay walang iba kundi si 182, ang lalaking itinapon ni Labuda sa gilid ng daan. Tinitigan siya ng 4 at nagtanong, saan galing ang lalaking ito? Inulit lang ni 182, mayroon ba kayong fog? Sumagot sila pabalik, mukha ba akong meron, tanga? Sumagot si 182, kung gayon, ilabas nyo ang laman ng mga bulsan nyo. Isa sa kanila ang napikon at sinampal si 182 sa mukha. Ano bang pinagsasabi mo? Nagugutom na ako. At naglakas loob ka pang pumunta dito para maghanap ng gulo. Dahil kagagaling lang sa isang dissociation state, walang laban si 182 sa kanila at tiniis lang ang pambubugbog. Pagkatapos ay lumapit ang isa pang lalaki na may kutsara. Teka, gutom din ako. Paano kung kainin natin ang lalaking ito? Narinig ko na may fog sa loob ng katawan ng tao. Kahit ang mga kumakain ng buto ay kakain ng tao para sa fog. Nag-alinlangan ang dalawa pa. Talaga bang kakain tayo ng tao? Hindi ba malapit na ang tanghalian? Nagmura ang lalaking may kutsara, isang grupo ng mga duwag. Kung makakakuha tayo ng fog, susubukan natin ang lahat. Saan ako magsisimula? Dapat ko bang inumin muna ang dugo niya? Hindi. Dapat kong kainin ang mga mata niya. Nang akmang kikilos na siya, isang kamay ang malakas na sumampal sa kanyang mukha. Ang sumampal sa kanya ay walang iba kundi si Hound, ang lalaking humabol kay 182 sa kanyang bahay kanina. Ang nag-iisang sampal na iyon ay ikinagulat ng 4 na drifter.
Yung direktang natamaan ay pumutok pa ang airdrome. Noon lang napagtanto ng mga drifter kung sino ang nasa harap nila. Siya si Hound, isa sa 6 na shoulder ng Zone 0. Sa isang iglap, ang natitirang 3 ay tumakas sa takot, nag-uunahan sa pag-alis nang hindi nag-atubiling magtagal. Hindi sila pinansin ni Hound at dahan-dahang yumuko sa harap ni. Sa wakas, nahanap din kita. Hayop kang baghead. Nagsimula ang lahat noong araw na sumiklab ang Riot. Pinagpapatay ng mga preso ang mga gwardyang sumugod, ngunit si Hound, ang tunay na pasimuno, ang unang nakarating kay Jiang Danteng. Mula pa sa simula, ang target niya ay ang guro. Habang abala ang iba sa pagmamaltrato sa mga gwardya, tahimik niyang inalis si Jiang Danteng. Walang duda, ang pinakamalaking nakinabang sa operasyon ay si Hound mismo. Minura niya sa isip ang ibang mga shoulder dahil sa pagiging tanga. Wala ni isa sa kanila ang nakapansin na nawawala na ang guro. Sa pagbabalik tanaw, naaalala ni Hound si Tower, ang lalaking minsang ginamit ang sariling kapatid bilang panangga. Ang mismong kilos na yon ang nagtulak kay Hound na wasakin ang kanilang tinatawag na alyansa. Sakto namang napansin niyang may sumusunod sa kanya. Dahil tiwala sa sariling lakas, hindi siya umatras. Para kanino siya nagtatrabaho? Sa itsura mo, kasama ka ba ng mga Bone Eater o ng mga tao ni Drill? Ang ikinagulat ni Hound ay ang kakaibang tanong na ibinalik sa kanya. Nandito ka rin ba para magtanim ng kamote? Kumunot ang noo ni Hound. Anong pinagsasabi mo? Muling nagsalita ang baghead. Hindi mo alam? Bakit hindi mo tanungin ang guro? Sa wakas ay napuno na si Hound. Anong klaseng kalokohan ang pinagsasabi mo? Sira na nga ang araw ko. Hayop kang baliw. Pero tila hindi siya narinig ng baghead at nagpatuloy lang. Dapat ba nating gisingin ang guro? Iyon na ang huling patak. Iniwan ni Hound ang guro doon mismo at diretsong sumugod sa kanya. Gamit ang lakas ng isang shoulder, walang alagad, kahit kanino paman, ang posibleng makaiwas sa suntok na yon. Ngunit sa gulat ni Hound, ang mukhang baliw na baghead ay nakailag sa suntok sa napakalapit na distansya. At base sa kanyang mga mata, malinaw na hindi ito swerte. Hindi kailanman sineryoso ni Hound si 182 at hindi niya inisip kung ano ang mangyayari kung sumablay siya. Nang malantad ang pagkakataong iyon sa harap ni 182, sumuntok si 182 nang walang pag-aalinlangan. Mula sa isang kakatwang anggulo, nagpakawala siya ng isang mabilis na suntok na tumama diretsyo sa tadyang ni Hound. Ang nakakatakot na lakas ay nagpaikot kay Hound sa lupa na parang trompo at sinamantala ni 182 ang pagkakataon para buhatin si Jiang Danteng at tumakas. Ang pag-alala sa araw na iyon ay lalo lang nagpaalab sa galit ni Hound. Hayop kang baghead, saan mo itinago ang guro? Nang walang sagot, pinunit ni Hound ang supot sa ulo ni 182. Sa sandaling makita niya ang mukha ni 182, kahit si Hound ay nagulat. Walang duda, ang baghead na ito ay hindi pangkaraniwan. Bastos kang siraulo, gumagawa ng ganyang ekspresyon. Bumulong si 182 nang may pagkalito. May fog ba? Nang makita ito, kumunot ang noo ni Hound. Pumasok ba siya sa drifting state? Walang ibang pagpipilian, ipinadala ni Hound si 182 pabalik sa kanyang teritoryo. Sa mesa sa loob, nakalagay ang isang larawan ni Didart, ang dating pangalawang pinuno ng grupo ni Hound. Ang mga miyembro ng grupo ni Hound ay nagtitipon sa paligid, abala sa isang bagay. Pangatlo na yan. Pinahihirapan nila si 182, sinusubukang pilitin siyang sabihin kung nasaan ang guro. Maliit na bastardo, naglakas loob ka pang ituro ang daliri ng paa mo sa akin. Sabihin mo sa amin nasaan ang guro. Nakahiga sa sahig, nanginginig si 182. Bigyan mo ako ng fog at sasabihin ko sa'yo. Nagmamatapang ka pa rin? Baliin mo pa ang isang daliri at tingnan natin kung gaano siya katagal. Wala na ba lahat ng 5 daliri? Kung gayon, sa mga daliri naman ng paa. Kung ayaw mong maglakad gamit ang puwet mo, magsalita ka na. Sa puntong ito, kung hindi na niya nararamdaman ang sakit, baka dapat bigyan na lang natin siya ng isang dosis ng fog. Kung hindi, sayang lang sa oras. Ang nagsalita ay si Slick, ang bagong pangalawang pinuno. Agad itong tinanggihan ni Hound. Hindi pwede. Kumunot ang noo ni Slick. Anong dapat ikatakot? Isa lang siyang payatot na hamak. Sa kalagayan niya ngayon, hindi siya makakalaban. Tumigas ang ekspresyon ni Hound. Masyadong simple ang pag-iisip mo. Sa tingin mo ba mahina lang siya? Tingnan mo ang mga linya ng kalamnan na yan, parang inukit ng talim. Ang katawan na yan ay hinubog sa walang katapusang pagsasanay. Ang taba sa katawan niya ay malamang nasa 5%. May nagkomento sa malapit, maganda tingnan. Perpektong mga linya. Pero anong silbi niyan? Walang taba, ibig sabihin mas masakit. Malamig na sumagot si Hound, hindi mo ba napapansin? Tila hindi siya nakakaramdam ng sakit. Nagpatuloy si Slick, kumikilos na ang ibang mga shoulder. Kumakalat na ang balitang nasa Tofu Village ang guro. Kung mapupunta siya sa kamay ng ibang shoulder, tapos tayo, lalo na't ikaw ang unang sumira sa alyansa. Kahit paano mo tingnan, sobra ang ginawa mong pagpatay kay Tower. Sumabog si Hound. Sinasabi mong sumobra ako. Sino mang manakit sa mga kapatid ko ay magbabayad ng dugo. Huwag ko nang maririnig ulit ang kalokohang yan. Nagmamadaling nagpaliwanag si Slick. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Mag-isip kang mabuti. Ang pangunahing layunin natin ay fog, hindi ba?
Sa pagkamatay ni Dart, bago pa niya matapos, hinampas ni Hound ang kanyang kamao sa mesa. Halatang napapitlag si Slick. Hindi ko hahayaang mamatay si Didard ng walang kabuluhan. Para sa ating yumaong kapatid, sabay tayong akyat. Didard. Pagkasabi niyon, inisang lagok ni Hound ang serbesa sa kanyang kamay. Nang makita ito, napaluha ang mga miyembro ng grupo ni Hound. Ngunit sa mismong sandaling iyon, si Hound, nakalalagok lang ng serbesa, ay biglang nasamid at isinuka ang lahat. Tumalsik ang likido sa larawan ni Dart na parabang lumuluha rin ito. Nagmamadaling lumapit ang iba dahil sa pag-aalala. Anong problema, Hound? Pati ang larawan ni Dart. Hound, ayos ka lang ba? Iwinaksi sila ni Hound. Huwag kayong mag-iskandalo. Nabilaukan lang ako ng kaunti. Sa kabila ng kanyang mga salita, halatang pilit ang itsura ng kanyang mukha. Sa katotohanan, sa maikling sagupaan nila ni 182, ang eksaktong suntok ay lumusot sa kanyang tadyang at tumama mismo sa kanyang atay. Sigurado si Hound doon. Mula noong araw na yon, kapansin-pansing humina ang paggana ng kanyang atay. Sa pag-iisip nito, bigla niyang ibinasag ang walang laman na bote sa ulo ni 182. Makinig kang mabuti. Wala akong pakialam sa iniisip ng iba. Hindi mo maluloko ang mga mata ko. Hindi iyon swerte. Teknik iyon. Lalo na sa Ferdland, kung saan ang mga tao ay nagtitiwala lamang sa mga kapangyarihang mula sa fog at dinadaan sa kamao ang lahat. Yung ganoong uri ng mabilis na pagpigil at pag-target sa vital point. Iyan ay kamaga-combat. Hindi ba? Hindi ako nagkakamali. Nang marinig ito, dahan-dahang itinaas ni 182 ang kanyang ulo. Hindi lang ang tekniki mo, pati ang sapatos mo ay nagbubunyag sa'yo. Maging ang estilo ng pakikipaglaban na pangmilitar o ang mga combat boots sa iyong paa, lahat ay tumuturo sa isang bagay, sundalo ka. Samantala, si Zhang Danteng at ang kanyang grupo na sinusubukang tumakas ay sa wakas ay huminto, hindi dahil naharangan sila, kundi dahil narating na nila ang hangganan ng Ferdland. Sa sandaling iyon, nagliwanag ang mga mata ni Jin Danteng. Hindi niya inaasahan na makikita talaga niya ang dulo. Kung malalagpasan niya ang pader na iyon, may iwan niya ang Ferdland at sa wakas ay matatapos na ang bangungot. Sakto namang hinawakan siya ni Labyuta sa braso. Hinihila siya sa dilim, bumulong si Labyuta. Mr. Jiang Danteng, kumalma ka. Nakikita mo ba yon? Sinundan ni Jiang Danteng ang kanyang tingin at nakita ang isang watchtower na nakatayo sa hangganan ng Ferdland. Sa tingin mo ba may tao sa loob ng watchtower na yon? Sumagot si Jiang Danteng, hindi ko alam. Kung talagang may tao doon, paano kung maglakad ako mag-isa mula rito at subukan? Agad na tinanggihan ni Ricky ang ideya. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Ano ang posibleng magawa mo kung mag-isa ka lang? Kakatok sa pinto. Sa oras na lumapit ka, papuputukan ka nila at bibitayin ka agad bilang isang tumatakas na preso. Eksakto. Halos sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanilang bibig, biglang napagtanto ng lahat na may nakatayo sa kanilang paanan. Anong bagay yan? Isang kamote. Hayop ka. Huwag mo akong tawaging kamote. Nang marinig iyon, sa wakas ay nakilala ni Jiang Danteng kung sino ito. Ito ang parehong lalaki na unang gumulo sa klase niya noong araw na yon. Kilala ko siya. Isa siya sa mga estudyante ko. Umatras si Mr. Jiang. Habang nagsasalita sila buta, pumunta siya sa harap nila. Mag-ingat ka. Delikado ang taong to. Isa rin siyang shoulder. Isa siyang shoulder. Hindi makapaniwala si Jiang Danteng. Ang katawa-tawang mukhang ulo ng kamote ay isa palang shoulder. Sa sumunod na segundo, umalingaw ang makakapal na yabag mula sa lahat ng direksyon. Isang grupo ng mga kakaibang tao na may suot na road barrier sa kanilang mga ulo ang lumitaw. Matapos palibutan ang grupo, tinanggal nila ang mga barrier at maayos na inilagay sa lupa. Base sa ayos, hindi ito mukhang away kundi parang isang construction site na inihahanda. Nang nakaposisyon na ang kanyang mga tauhan, sa wakas ay tuluyan ng lumabas ang ulo ng kamote mula sa lupa. Hayaan niyong ipakilala ko ang aking sarili. Ako si Drill. Sa totoo lang, ako ang taong pinakamalapit na maging isang super leader. Habang nagsasalita si Drill, dumiretso siya ng sugod kay Jiang Danteng. Guro, sumama ka sa akin. Sa mga mata ni Jiang Danteng, tila lumalaki ang kamay ni Drill. Sa kritikal na sandali, hinawakan nila Buddha si Jiang Danteng sa kwelyo at hinila siya pabalik. Nagbibiro ka ba? Kami ang kukuha sa guro. Dahil sa sobrang gulat, tumilapon si Drill sa isang sipa mula kay Labuta. Pasuray-suray na tumayo si Drill sa gulat. Sino ka ba talaga? Imposibleng galing sa Tofu Village ang isang taong ganito kalakas. Malamig na sumagot si Labuter, huwag kang haharang sa daraanan ko. Ako ang unang nakakita sa kanya. Habang nagsasalita, pinrotektahan niya si Jiang Danteng sa likuran niya. Tumalon si Drill sa galit. Saan ka ba gumapang galing? Hindi mo ba alam kung ano ang halaga ng salitang shoulder dito? Pagkasabi niyon, pumose si Drill na halos parang tindig sa balet. Pagkatapos ay nagsimula siyang umikot ng mas mabilis pa. Sa gitna ng mga tulalang tingin ng lahat, biglang tumalon si Drill sa ere at bumaon diretsyo sa lupa na parang isang tunay na drill bit. Pagkatapos, isang bitak ang humarurot patungo sa kanilang tatlo sa nakakatakot na bilis. Walang duda, ito ang kakayahan ni Drill. Halos walang oras si Jiang Danteng na sundan ang bitak bago sumulpot si Drill mula sa lupa sa likuran niya.
Nang marinig ang tunog, lumingon si Jiang Danteng at bumungad sa kanya ang nakangiting mukha ni Drill. Sa kabutihang palad, mabilis na nakakilos si Labuta, hinila palayo si Jiang Danteng habang tinatapakan pababa si Drill. Masyadong mabagal. Napakabagal. Napakabilis ni Drill, nag-iwan ito ng mga aftermage. Sa usapin ng purong lakas na mapanira, maaaring mas malakas si Labuta, pero sa sitwasyong ito, hindi niya man lang mahawakan si Drill. Habang paulit-ulit na sumusulpot si Drill mula sa lupa, napayukod si Jiang Danteng sa gilid, hawak ang kanyang ulo sa takot. Pero hindi nagtagal ang sitwasyon. Sa isang punto, nakagawa na si Drill ng butas sa ilalim ng mga paa ni Labuta. Walang pagkakataong kumilos, si Labuta ay sinuwag ng malakas sa baywang ni Drill na sumulpot mula sa ilalim. Dahil sa impact, tumilapon si Labuta, paliit ng paliit ang kanyang anyo sa malayo hanggang sa tuluyan siyang bumangga sa pader at huminto. Sa kanyang pagpanik, hindi napigilan ni Ricky na isigaw ang pangalan ni Labudha. Sa isang iglap, napunta sa kanya ang atensyon ng lahat. Malinaw na boses iyon ng isang babae. Agad na tinakpan ni Ricky ang kanyang bibig, pero huli na ang lahat. Babae siya. Babae siya. Kahit si Drill, natatapusin na sana si Labuta, ay napalingon sa gulat. Isa sa mga alipors ay sabik na inabot upang punitin ang damit ni Ricky. Babae siya, walang duda. Ilang segundo lang, dumagsa na ang iba. Dapat ba nating isama rin ang babaeng ito? Nang makita ito, nilamon ng konsensya si Jiang Danteng. Kung hindi dahil sa kanya, hindi darating ang mga shoulder, hindi mapapatumbas si Labuta, at hindi malalantad ang kasarian ni Ricky. Ang ugat ng lahat ng ito ay ang kanyang desperadong pagnanais na makatakas. Sina Labuta at Ricky lang ang tanging mga normal na taong nakilala niya rito, at sila ang nagligtas sa kanyang buhay. Tigilan niyo yan! Dahil sa instinct, dinampot ni Jiang Danteng ang isang bato sa kanyang paanan at ibinato ito sa isa sa mga alipors ni Drill. Sa sandaling iyon, natigilan ang lahat dahil walang inaasahan na lalaban ang tila walang silbing lalaking ito. Walang duda, takot na takot si Jiang Danteng. Nanginginig pa rin ang kanyang katawan, ngunit sa kaibuturan niya, alam niyang kung wala siyang gagawin ngayon, pagsisisihan niya ito habang buhay. Ang hindi inaasahan ni Ricky, ay hindi man lang nagawang imulat ni Jiang Danteng ang kanyang mga mata noong ibinato niya ang bato. Pagkatapos nilang makatakas mula sa mga tao, agad siyang pinigilan nito. Mr. Jiang Danteng, bumalik ka sa iyong sarili. Ligtas ka na ngayon. Huwag kang magsalita, takbo. Habang nagsasalita, hinawakan ni Ricky ang kamay ni Jiang Danteng at tumakbo. Dahil sa kaguluhang ginawa ni Jiang Danteng, si Labuta, na walang malay, ay nagkamalay sa wakas, habang si Drill ay nakatitig pa rin sa kagandahan ni Ricky. Ibang klase talaga ang babaeng yon. Ngunit halos sa sandaling lumabas ang mga salita sa bibig ni Drill, inactivate ni Labuta at Drill ang kanilang mga kakayahan at sumugod sa pinakamabilis na takbo. Agad na niyakap ni Labuta si Ricky, habang si Drill, nakapupuri lang sa kanyang itsura, ay dumiretso sa pag-atake kay Jiang Danteng. Halos sa eksaktong sandali ng paglapag ni Labuta, si Jiang Danteng ay kinaladkad sa ilalim ng lupa ni Drill. Doon lang napagtanto ni Labuta na ang naunang sinabi ni Drill ay sinadyang pain. Nang madala na si Jiang Danteng sa ilalim ng lupa, wala nang paraan para mabawi siya ni Labuta. Samantala, lumipat ang eksena sa teritoryo ng grupo ni Hound kung saan nagtatanong pa rin si Hound, militar ka ba o Special Forces? Nakakatuwa, bago ako makarating sa Ferdland, kinailangan kong gumapang palabas mula sa isang tumpok ng mga bangkay. Pagkasabi niyon, hindi na nag-abala pang magtanong si Hound. Nagbigay siya ng isang direktang utos. Slick, patayin mo siya. Gamitin mo kahit anong paraan na gusto mo. Huwag mo lang siyang bibigyan ng mist. Sasagot na sana si Slick pero isinara na ni Hound ang pinto at umalis. Lintik, halata ang pagkadismaya ni Slick. Isa sa mga alipors ang nagtanong, Slick, anong gagawin natin? Gusto mong asikasuhin? Pabalang na sumagot si Slick ng galit. Tanga ka. Ano bang iniisip mo? Ang irresponsableng gagong si Hound ay hindi karapat-dapat na maging leader natin. Kailangan ba talagang siya ang susunod na super leader? Basta't may sapat na mist, kahit sino ay may pagkakataon. Yin Yao, magaling kang mag-drawing. Di ba? Kung isipin mo, pwede ka ring maging super leader. Book, ikaw din. Alam mo kung paano gamitin ang bigat mo sa iyong kalamangan. Bawat isa sa atin ay may kakaibang potensyal. Nag-aalangang nagtanong si Book, paano ka naman, Slick? Ano ang potensyal mo? Buong kumpiyansang sumagot si Slick. Nararamdaman kong tumataas ang talino ko. Tuwing umaga, nagigising akong mas alam kung gaano talaga katanga si Hound. Tapos na ang panahon ng pag-angat gamit ang purong lakas. Ito ang panahon ng talino kung saan ang karunungan ang pinakamalakas na kapangyarihan sa lahat. Nagtanong ang isa sa mga alipores, kaya ano nang gagawin natin? Sumagot si Slick, relax lang. Hahanapin ko ang kinaroroonan ng guro pero wala akong planong sabihin kay Hound. Para sa lahat ng iba pa, kayo na ang magpasya. Pag-isipan ninyong mabuti kung sino talaga ang gusto ninyong sundan. Habang nagsasalita, yumuko si Slick sa harap, hoy, bata. Gusto mo ba talaga ito ng husto? Dahan-dahan siyang dumukot ng isang piraso ng mist mula sa kanyang bulsa. Kung ganyan mo kagusto, ibibigay ko sa'yo. Pero bilang kapalit, magtatrabaho ka para sa akin. Tungkol sa impormasyon ng guro, pag-usapan natin yan pagkatapos mong gumaling.
Sa material na bagay, hindi ako magiging madamot kaya pag-isipan mo itong mabuti dahil hindi ako nagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Habang sinasabi ito ni Slick, nilunok niya ang mist. Pero halos sa sandaling lumunok siya, ang bibig ni 182 ay nasa lalamunan na niya. Hindi inakala ni Slick na ang mist na kalulunok niya lang ay maaaring kagatin palabas mula mismo sa kanyang lalagukan. Napakabilis ng lahat ng pangyayari. Ang iba sa grupo ni Hound ay hindi man lang nakita kung ano ang nangyari sa harap ng kanilang mga gulat na mata. Diretsong bumagsak si Slick sa lupa. Nagmamadaling lumapit ang mga alipores sa takot. Anong nangyari? Paano ito nangyari? Bakit bali ang leg niya? Slick! Sa sandaling iyon, narinig ng grupo ni Hound ang isang tunog na nagpakilabot sa kanila. Ang mga daliri ni 182, na binali isa-isa, ay kinakagat niya pabalik sa pwesto gamit ang sarili niyang mga ngipin. Habang nakikinig sa paglagutok ng mga buto, bumuhos ang malamig na pawis sa mukha ni Yao. Nakatitig ang lahat kay 182 habang pinapanood siyang ibalik ang kanyang mga daliri isa-isa. Kung may isang taong nagtataglay ng ganitong nakakatakot na lakas kahit nasa dissociated state, ano pa kaya siya kapag nakakuha na ng mist? Samantala, sa ilalim ng lupa, lumabas sina Jiang Danteng at Drill mula sa isang tubo. Nang magkamalay tao, dahan-dahang itinaas ni Jiang Danteng ang kanyang ulo at tumingin kay Drill. Doon lang niya napagtanto na kanina pa pala nakatitig sa kanya si Drill, napapalibutan ng nakakabinging katahimikan. Dahan-dahang lumingon si Drill. Ang kanyang mga alipores ay nakatayo sa magkabilang gilid na parang mga manikin. Maligayang pagdating sa aking kaharian sa ilalim ng lupa. Nagpanik si Jiang Danteng. Nakatakas na sina Labyuta at Licky. Malamang malayo na sila. Wala silang dahilan para hintayin ako. Tapos na ako. Lahat ng mga isiping ito ay pumasok sa kanyang isipan, ngunit nang malapit na talaga ang kamatayan, bigla siyang kumalma. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, si Drill ang unang nagsalita. Guro, kaya mo ba talagang gumawa ng mist? Sabi ng mga tao sa Tofu Village, gumawa ka raw ng mist sa isang iglap at binali mo ang lid ni Tower pagkatapos mo itong lunukin. Hindi maiwasang magtaka ni Jiang Danteng kung saan nanggaling ang mga chismis na ito na hindi man lang niya narinig. Totoo ba? Pinutol ng mabagal na boses ni Drill ang kanyang pag-iisip na nagpaalala sa kanya kay Tower na nagtanong din ng parehong bagay, ang baliw na sumubok pumatay sa kanya nang hindi siya makagawa ng mist. Napagtanto ni Jiang Danteng na kung malaman ni Drill ang katotohanan, tiyak na mamamatay siya. Siyempre, kaya ko. Gumawa ako ng isang malaking ulap ng mist doon mismo at nilunok ko ito. Tungkol naman kay Tower, bumagsak siya sa paanan ko na parang Leaning Tower of Pisa. Pero sa gulat ni Jiang Danteng, agad na ibinunyag ni Drill ang kasinungalingan. Tama na ang kalokohan mo. Makinig kang mabuti. Hindi ako tanga tulad ng ibang mga shoulder. Isang science teacher na gumagawa ng mist? Puro chismis lang yan. Isa kang manloloko. Sumagot si Jiang Danteng. Paano ito naging chismis? Kung may mist, bakit hindi pwedeng may taong gumagawa nito? Lumapit si Drill. Dahil ang mist ay hindi isang bagay na ginagawa. Nahulog ito mula sa langit isang araw, isang regalong bigay ng mga Diyos. Nang makita ang pananabik sa mukha ni Drill, biglang naalala ni Jiang Danteng ang isang kwentong narinig niya sa sasakyan. 50 taon na ang nakalipas, isang bulalakaw ang tumama sa disyerto. 5 taon pagkatapos, isang bilangguan na tinatawag na Ferdland ang itinayo. Maaari kayang ang lahat ng mist sa Ferdland ay nagmula sa bulalakaw na yon 50 taon na ang nakalipas. Nagpatuloy si Drill sa pagsasalita sa sarili. 50 taon na ang nakalipas. Narinig kong kaunti na lang ang natitirang mist. Malapit na ang araw ng paghuhukom. Sa wakas, naintindihan na ni Jiang Danteng. Kaya pala ang mist ay isang limitadong yaman. Sumagot si Drill, eksakto. Ang natitira ay nagiging dahilan para magpatayan ang mga bilanggo. Pero may napansin ako. Tila umiikot ang mist sa buong Ferdland. Dalhin niyo yan dito. Sa utos ni Drill, isang namamaga na bangkay ang dinala sa harap ni Jiang Danteng. Sumigaw si Jiang Danteng, anong bagay yan? Sabi ni Drill, isang taong namatay pagkatapos uminom ng mist. Gamit ang iyong agham, kaya mo bang kunin ang mist mula sa katawan na ito? Sa harap ng ganoong kabaliwan na hiling, natigilan muli sa takot si Jiang Danteng. Yung 3-dimensional maneuver gear o kung ano man. Ang ibig mong sabihin ay centrifuge. Yumuko si Drill. Kahit anong paraan, kaya mo bang paghiwalayin ang mist sa dugo? Ang dugo ay tiyak na naglalaman ng mataas na konsentrasyon ng mist. Ang mga madalas uminom nito ay tiyak na may malaking naipon sa loob. Pinagpawisan ng malamig si Jiang Danteng sa ekspresyon ni Drill. Gusto mong kunin ko ang mist mula sa isang bangkay. Kumunot ang noo ni Drill. Imposible ba yan sa pamantayan ng agham? Kinakabahang sinabi ni Jiang Danteng, kung ang layunin ay concentrated mist, bakit hindi na lang huminga ng malalim? Ang hangin dito ay puno ng mist, hindi ba? Sumigaw si Drill at sinipa siya. Anong pinagsasabi mo? Kung ganoon lang kadali, walang sinuman ang mag-aabalang maghanap ng mist. Hindi makokolekta ang mist sa hangin. Kailangan itong ikondense pagsama-samahin. Sa sandaling iyon, may napagtanto si Jiang Danteng. Pagsama-samahin ito. Kapag sumikat ang araw at tumaas ang temperatura, dahan-dahang nawawala ang mist sa hangin. At kapag nag-ipon ang nawawalang mist, ito ay nagiging ulan at bumabalik sa lupa. Paano kung kaya kong gawin yon?
Natigilan si Drill nang marinig niya yon. Inulit ni Giant Danting ang kanyang sarili. Ang ibig kong sabihin, paano kung kaya kong kolektahin ang mist mula sa hangin? Samantala, matapos ang isang buong araw na pagkawala, bumalik si Hound sa base. Oras na para mag-almusal. Ngunit ang bumungad sa kanya ay isang nakakakilabot na katahimikan. Tumingala siya at nakita ang bawat miyembro ng grupo ni Hound na nakahandusay at hindi gumagalaw sa lupa. Sa isang iglap, namula ang mga mata ni Hound, nanginginig ang buong katawan niya. Isang nakakadurog pusong atungal ang umalingaw sa base. Ngayon, si Hound na lang ang natitira sa grupo niya. Kasabay nito, si 182, na namamaga ang kaliwang kamay at hindi na makilala, ay dumating sa cafeteria. Sa pagkakataong ito, hindi siya pumila. Diretso siyang sumingit sa unahan. Umalis ka. Anong ginagawa mo? Pumila ka. Hindi mo ba nakikita na naghahain ako ng pagkain? Baguhan ka ba na hindi alam ang mga patakaran? Umatras ka. Hindi pinansin ni 182 ang sigaw. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay na parang lobo. Tubig. Pagkasabi niya noon, malakas niyang ibinagsak ang kaliwang kamay sa mesa. Lahat ay agad na natakot sa bigat ng presensya na ipinapakita niya. Ganoon na lang, nakuha ni 182 ang kanyang tubig at inilagay ang kamote sa loob. Sa sumunod na panahon, si 182 ay nakatitig lang sa kamote sa baso, walang kibo. Di nagtagal, isang buong araw ang lumipas. Sa araw na yon, sinubukan ni Giant Danting ang kanyang teorya, na kunin ang mist mula mismo sa hangin. Habang tinitingnan ang tubig na namuo mula sa mist sa kanyang harapan, alam ni Giant Danting na nagtagumpay siya. Nagawa ko. Sumigaw siya, inilalabas ang bigat na matagal na niyang kinimkim habang ang iba ay nakatingin ng hindi makapaniwala. Ako ang tunay na henyo. Tapos na ngayon. Wala nang makakagalaw sa akin. Umungol siya sa loob ng kanyang isipan. Samantala, binantayan ni 182 ang kamote buong gabi. Hindi ito tumubo. Nalinlang ako. Guro, papatayin kita. Sa ibang lugar, naghanap si Narobuda at Lakis ng mga bagong kasama. Gusto mo bang tumakas kasama namin? Umalis na tayo sa lugar na ito. May paraan kami para makalaya. Sa sumunod na segundo, isang lalaki ang humugot ng kutsilyo mula sa kanyang damit. Tigilan mo yung kalokohan mo. Umalis ka. Napilitang umalis, nagpatuloy sa paglakad si Narobuda at Lakwi. Mahinang sinabi ni Lakwi, gaano man ka-inosente o kabait ang isang tao, hindi yon gagana. Alam ng lahat dito ang tungkol dyan. Ibig sabihin ba niyan kailangan nating hanapin si Mr. Danteng? Malungkot na sumagot si Robuta. Siya lang ang hindi. Tantiyan ni Lakwi, kung walang magiging problema, dapat nasa kampo na siya ni Drill ngayon. Samantala, sa base ni Drill, isang kagamitan na kilala bilang mist catching net, na karaniwang ginagamit sa mga tuyong rehiyon para mangolekta ng halumigmig mula sa hangin, ang inihanda. Simple lang ang prinsipyo. Kapag bumababa ang temperatura, ang singaw ng tubig ay namumuo sa dew point. Sa madaling araw, kapag bumaba ang temperatura, kinukuha ng isang mesh structure ang halumigmig mula sa hangin at hinahayaang mamuo ito bilang mga patak. Direkta lang ang ideya ni Giant Danteng. Gumamit ng mas malaki at mas mahangin na auxiliary net bilang filter. Maglagay ng pabigat sa gitna nito at hayaang dumaloy ang nakolektang hamog pababa sa isang lalagyan sa ilalim. Ang tubig na resulta ay maglalaman ng mataas na konsentrasyon ng enerhiya ng mist at dahil sa matinding halumigmig, ang ani ay lumampas sa kanyang inaasahan. Nang makita ang setup, sabik na sumiksik si Drill. Tubig ba ito na namuo mula sa mist? Sumagot si Giant Danteng. Tubig na namuo mula sa pinakadalisay na mist ng Ferdland. Tungkol naman sa eksaktong konsentrasyon ng particle, hindi niya alam at hindi siya nangahas magsabi. Inilubog ni Drill ang isang daliri sa tubig at saka tinikman ito. Halos lumundag ang puso ni Giant Danteng sa kanyang lalamunan. Mist ito. Bulalas ni Drill, ang pinakadalisay na mist. Mayroon tayong walang katapusang mist. Sa isang iglap, ang buong grupo ni Drill ay nagsimulang sumayaw na parang ballet. Sumugod ang mga tauhan at isinabit ang isang nakahandang kwintas na bulaklak sa liig ni Giant Danteng. Sumisigaw ng guro, paulit-ulit nila siyang inihagis sa hangin. Sa gitna ng sigawan at palakpakan, binola siya ni Drill. Guro, bagay na bagay sa iyo ang suit. Ibang-iba na ang itsura mo ngayon. Anong pakiramdam? Kontento ka ba? Sumagot si Giant Danteng, maganda ito. Para bang sadyang ginawa para sa akin. Masayang tumawa si Drill. Ang mga damit na ganito kaganda ay hindi para sa kahit sino lang. Makakasiguro ka, simula ngayon walang mangangahas na buluhin ka. Maligayang pagdating sa Drill Gang. Tratratuhin ka namin ng may pinakamataas na antas ng paggalang. Hindi maiwasang magtaka ni Giant Danteng. Maaari kayang si Drill ang taong pinakamalapit na maging super leader. Naalala niya ang sinabi sa kanya ni 182 noong una silang kumain ng magkasama. Para makaalis sa lugar na ito, kailangang maging super leader. Kung si Drill ang magiging super leader, maaaring sa wakas ay makapasok si Giant Danteng sa mas mataas na antas ng kulungan. Nagpatuloy si Drill, ngayon magdaraos tayo ng Mist Festival. Salamat sa iyo, hindi na natin kailangang magrasyon ng mist. Lahat ng mist na nakolekta natin, gagamitin natin lahat ngayon. Lahat ng ito para sa Ascension. Habang nagsasalita, dahan-dahan niyang ibinaling ang tingin kay Giant Danteng. Nakaramdam ng kuryosidad si Giant Danteng. Anong nga ba talaga ang ibig sabihin ng Ascension?
Samantala, ang lugar para sa Mist Festival ay ganap ng naihanda. Sa gitna ng base ng drill gang ay may isang maliit na bundok na puno ng mist, napapaligiran ng mga miyembrong kumakanta at sumasayaw sa pagdiriwang. Isang hindi maipaliwanag na saya ang bumalot sa buong lugar. Pagkatapos, sa sandaling pumalakpak si Drill, para bang ang mismong oras ay tumigil. Ang paligid ay nabalot ng nakamamatay na katahimikan. Halos hindi makapaniwala si Jiang Danteng sa kanyang mga mata. Napakadami talagang mist. Idineklara ni Drill na may madramang tono. Ako si Drill, hari ng ilalim ng lupa, mga kapatid ng Drill gang. Lahat ng ating pinaghirapan ay sa wakas nagbunga na ngayon. Gamit ang lahat ng mist na ating natipon bilang ating puhunan, ngayon ang araw na hahamunin ko ang ascension. Naniniwala ba kayong kaya kong mag-ascend? Sumagot ang mga tao, naniniwala kami. Sa isang iglap, umalingaw sa base ang isang sigaw, ascension. Paulit-ulit itong isinigaw ng Drill gang, tumitindi ang kanilang sigasig. Sa gitna ng mga sigawan, sa wakas ay kumilos si Drill. Guro, pagmasdan mong mabuti. Ganito isinisilang ang isang hari. Pagkatapos ng kanyang mga salita, sinimula ni Drill na isubo ang mist sa harap niya ng mabilis hanggat kaya niya. Sa sandaling iyon, paghahangad ang pumuno sa mga mata ng maraming miyembro ng Drill gang. Nalito si Jiang Danteng. Balak ba ni Drill na lunukin ang lahat ng mist ng mag-isa? Habang umaalingaw ang salitang ascension sa paligid, unti-unting bumagal ang mga kilos ni Drill. Ang kanyang tiyan at bibig ay nagsimulang mamaga ng paunti-unti. May pagbabago ba? Wala pa. May pagbabago ba? Wala pa. Paulit-ulit ang palitan ng salita. Sa huli, naging mabagal ang kanyang mga kilos. Nang ilang piraso na lang ng mist ang natitira sa plato, sa wakas ay tumigil siya. Ayos ka lang ba? Nang bumagsak si Drill, sa wakas ay nanahimik ang mga miyembro sa paligid. Nakatitig sa kanyang namamagang tiyan, galit na sinabi ni Drill, kainis. Ito lang ba ang kaya ko ngayon? Napakadami ko ng mist na nakonsumo sa buhay ko, pero isang tauhan ang bumula sa kanya. Dahil iyan sa napakalaki ng potensyal mo, Mr. Drill. Ang ganitong karaming mist ay hinding-hindi ka mapupuno. Bukod pa riyan, hindi na tayo kinakapos sa mist. Bakit hindi mo subukan ulit sa susunod? Sumagot si Drill, iyon na lang ang magagawa natin. Pagkatapos ay isang boses ang narinig mula sa mga tao. Teka, tingnan niyo lahat. Hindi ba't mas humaba ang ulo ni Mr. Drill kaysa dati? Nga, talagang nagbago siya. Sa sandaling iyon, nakita ng lahat ang pagbabago. Ito ang ascension. Agad-agad, dumagundong muli ang salitang ascension sa buong Drill gang. Nagtanong ang isang tauhan, anong pakiramdam mo? Nakakuha ka ba ng mga bagong kakayahan? Nadarama ko ang sansinukob. Habang nagsasalita si Drill, isang enerhiya ang tila handa ng sumabog mula sa kanyang kalooban. Nakita ng lahat ang kanyang tiyan na namamaga na parang isang planeta. Ang lugar na dating pinagmumulan ng mist. Sa tingin ko, nakita ko na ang lahat ng katotohanan sa mundo. Tayong lahat ay umiiral sa isang impyernong hinabi mula sa maputlang puti at matingkad na asul. Sa sandaling natapos siyang magsalita, malalaking piraso ng asul ang sumabog palabas. Sa harap ng mga mata ng lahat, sumabog si Drill. Ang mga lumilipad na asul na piraso ay ang kanyang katawan. Isang fall, may sumigaw. Sumugod ang Drill gang at sinimulang lamunin ang mga labi ni Drill. Biglang naalala ni Jiang Danteng ang sinabi sa kanya ni 182 noon, ascension o isang fall. Sa wakas ay bumagsak na ang boss, mist kahit saan. Ang nakakakilabot na tanawin ay nagpatulala kay Jiang Danteng. Ngayon lang niya sinimulang tunay na maunawaan ang mundong kinabibilangguan niya. Kapag bumagsak ang isang dakilang halimaw, lahat ng bagay ay umaangat. Sa pagbagsak ni Drill, isang ulan ng mist ang bumuhos. Ang mga dating pinakadebotong sumasamba sa kanya ay desperado na ngayong isubo si Drill sa kanilang mga bibig. Sa sandaling natapos ang Mist Festival ni Drill, nagsimula ang tunay na Mist Festival. Nakatayo doon si Jiang Danteng na tulala habang patuloy na tumatalsik sa kanyang mukha ang mga asul na piraso. Matapos kumonsumo ng mas maraming mist kaysa sa kanilang makakaya, isa-isang bumagsak ang mga miyembro ng Drill gang. Sa wakas, isang tauhan ang natauhan at paos na sumigaw, tigil. Tumigil kayong lahat. Hindi niyo kayang tanggapin ang ganito karaming mist ng sabay-sabay. Kung magpapatuloy ito, mamamatay tayong lahat. Guro, pakiusap, pigilan mo sila. Sa ngayon, ikaw lang ang makakagabay sa amin. Bago sinubukan ni Drill ang ascension, iniwan niya ang kanyang huling habilin. Kung siya ay babagsak, ang guro ang magiging bagong leader ng Drill gang. Dahil doon, lahat ng natitirang miyembro ay kumapit kay Jiang Danteng. Hindi maintindihan ni Jiang Danteng kung bakit naging ganito ang mga pangyayari. Nagsimula siyang mag-isip. Isipin na ang lahat ay isang panaginip lang. Hindi niya matanggap ang katotohanan. Kusang ipinikit niya ang kanyang mga mata, paulit-ulit na sinasabi sa sarili na panaginip lang ang lahat at maglalaho ang lahat pagmulat niya. Nang imulat niyang muli ang kanyang mga mata, nakita niya ang kanyang kuya at narinig pa ang boses nito sa tabi ng kanyang tainga. Hindi ba't sinabi ko na sayo? Sinabi ko na sayo, hindi ba? Desperadong nagmakaawa si Jiang Danteng. Kuya, pakiusap, iligtas mo ako. Ilabas mo ako rito. Pero hindi siya pinansin ng kanyang kapatid at sinabi lang, hindi mo pa ba naiintindihan? Hindi mahalaga ang itsura ng isang tao. Nang marinig ang mga pamilyar na salitang iyon, nilunok ni Jiang Danteng ang kanyang sasabihin.
Lahat sila ay mga katawa-tawang maskara lamang. Ang mga maskara ay umukod. Tigilan mo na. Bilang pinuno ng Psychological Association, laging nakikita ng kanyang kapatid ang anumang sinusubukang itago ni Jiang Danteng. Dahil si Jiang Danteng ay may selective visual blindness, hindi niya kailanman matandaan ang mukha ng kanyang kapatid. Sa abot ng kanyang natatandaan, laging bilog ang ulo ng kanyang kapatid. Noong unang beses niyang makita ang mga guhit na iyon, tinanong siya ng kanyang kapatid kung bakit niya ipininta ang sarili sa ganoong paraan, at sinabing hindi siya magiging isang pintor. Sa hindi malamang dahilan, palaging nararamdaman ni Jiang Danteng na nagbabago ang mukha ng kanyang kapatid. Minsan parang leon, minsan isang galit na lalaki, minsan isang payaso, minsan isang umiiyak na babae, at minsan pa nga ay isang demonyo. Gaano man ito nagbago, ang isang bagay na hindi kailanman nagbago ay ang perpektong bilog na ulo. Danteng. Muling umalingaw sa kanyang tainga ang pamilyar na boses ng kanyang kapatid. Sa kanya napagtanto na lahat pala ay isang panaginip lang. Nasa Ferdland pa rin siya. Mr. Dante, gising ka na ba? Narinig ang paggalaw, pumasok si Nalabuta at Liqui sa tolda. Tuluyan ang nawala sa sarili si Jean Dante. Ang lahat ba ng nangyari sa ilalim ng kaharian ay isang panaginip lang ba talaga? Mr. Dante, sinundan namin ang mga marka sa mapa at inilabas ka namin mula sa base ng drill gang. Pagdating namin sa Imburnal, mag-isa kang nakahiga doon. Pumunta ba kayo para iligtas ako? Siyempre, hindi ba't nagkasundo tayong lisanin ang lugar na ito ng magkasama? Nang mabanggit ang pagtakas, agad na nanumbalik ang lakas ni Jiang Danteng. Kasalanan ko kung bakit tayo nagsasayang ng oras. Tara na. Pinigilan siya ni Liqui at sinabihang kumalma. Huwag muna. Malaking lakas ang ginugol ni Labuta para mailabas ka. Kailangan niya munang magpahinga. Habang nagsasalita, binuksan niya ang flap ng tolda. Tignan mo, nasa harapan na tayo ng pader at walang mga bantayan sa malapit. Sa oras na ito, ikinuwento rin sa kanila ni Jiang Danteng ang lahat ng nangyari sa ilalim ng lupa. Matapos ang fall ni drill, nagsimulang sumabog ang iba ng sunod-sunod. Napakagulo ng eksena. Walang nakakaalam kung ano ang nangyayari. Sabi ni Labuta, iyon ay isang fall. Kamatayang dulot ng pagkuha ng sobrang matter, na lumalampas sa kayang tiisin ng katawan. Tinatawag namin yon na paglampas sa limitasyon o overload. Tulad ng sinabi namin dati, habang mas maraming matter ang kinokonsumo ng isang tao, mas lumalakas ang kanilang mga kakayahan. Gayunpaman, ang mga kakayahan ng lahat ay may hangganan. Kapag nalampasan na ang limitasyong iyon, sasabog ang katawan, at ilalabas ang lahat ng fog na nakonsumo. Hindi alam ng mga tao kung nasaan ang kanilang mga limitasyon. Siguradong may bagay na magaling si Mr. Dante, pero kahit siya ay hindi alam ang limitasyon nito. Ganyan nababawi ang fog. Lahat ay naghihintay na may mag-fall. Para makaalis sa lugar na ito, kailangan mong mag-ascend o mag-fall. Ibig sabihin ba nito, kung mabigo ang ascension, ang tanging paraan para makalabas ng Ferdland ay kamatayan? Nalito si Jiang Danteng. Kung gayon, ano ba talaga ang ibig sabihin ng ascension? Ito ba ay ang paglampas sa limitasyon? Sumagot si Labuta, hindi. Ang isang limitasyon ay hindi malalampasan, ngunit kung minsan ay maaaring lumitaw ang isang ibang kakayahan. Ang ilang mga tao ay nagkakaroon ng pangalawang kakayahan kapag naabot na ng kanilang orihinal na kakayahan ang limitasyon nito. Ang mga taong tulad niyan ay sinusundan at sinasamba ng lahat. Nagiging mga super leader sila. Ang ascension ay napakabihira. Karamihan sa mga tao ay nagfa-fall. Hindi maintindihan ni Jiang Danteng. Talaga bang sulit na isugal ang buhay para lamang sa pangalawang kakayahan? Ipinaliwanag ni Labuta, mayroong alamat sa Ferdland. Isang araw, lilitaw ang isang taong may walang katapusang kakayahan. Lalampasan niya ang mga batas ng mundong ito at palalayain tayong lahat. Kaya siya tinatawag na super leader. Kasabay nito, hindi kalayuan, ipinikit ni 182 ang kanyang mga mata para hanapin ang pinakamahinang tunog sa paligid. Ang pagpagaspas ng mga pakpak ng uwak sa kalangitan. Mga bilanggo na nag-aaway sa mga eskinita, mga ipis na gumagapang sa mga imburnal. Walang nakaligtas sa kanyang pandinig. Sa wakas, nahanap niya ito. Ang tunog ng pag-aayos ni John Danteng ng kanyang salamin. Kahit na ang pader mismo ay hindi abot tanaw ni 182, natukoy pa rin niya ang posisyon ni Jiang Danteng. Nahanap kita. Sa ibang lugar, isang grupo ng mga taong nakasuot ng gas mask ang dumating sa base ng drill gang. Malinaw ang kanilang misyon, ang kolektahin ang fog na nagmula sa mga nag-fall. Kumikinang ang lugar na ito. Kumikinang din ang lugar na yon. Sa bawat sandali, mayroong nagfa-fall. Napakataas ng kadalisayan nito. Mukhang malapit na siya sa ascension. Sayang naman, nang marinig na may tumawag sa kanya, dahan-dahang itinaas ng backpacker ang kanyang ulo. Tigilan mo ang patagong pagpulot ng mga bagay na yan. Ito ang bayad sa'yo. Sabi ng lalaking may pulang buhok habang inaabot ang isang bag ng fog sa taong may supot sa ulo. Habang tinitingnan ang fog sa kanyang kamay, hindi napigilan ng taong may supot sa ulo na mamangha. Napakataas talaga ng kalidad ng bagay na ito. Nagtanong ang lalaking may pulang buhok, nahanap mo ba siya? Lumingon ang taong may supot sa ulo. Yung lalaking isa ang braso, dapat ko bang sabihin na hanap ko siya o hindi? Malamig na sumagot ang lalaking may pulang buhok, 1 buong taon na ang lumipas.
Ito na lang ba talaga ang nakuha mo? Sumagot ang taong may supot sa ulo, sa totoo lang, parang lugi ako sa usapan. Ito ay isang komisyon na direktang inilabas ng Ferdland Operations Bureau. Pinutol siya ng lalaking may pulang buhok, sinusubukang maglaro na naman. Napabuntong hininga ang taong may supot sa ulo. Wala akong magagawa. Tumaas ang mga presyo kamakailan. Tapos bigla siyang nagbago ng tono. Kaya, pwedeng mas tumaas pa ang presyo. Sumagot ang lalaking may pulang buhok, basta dalhin mo siya sa akin. Sabihin mo ang presyo mo. Sa unang gabi, pagkatapos magpalit ng damit, pinagbayaran ni Jean Danting ang kanyang kapusukan. Nagising siyang giniginaw. Ang mas malala pa, ang batang magkasintahan sa tabi niya ay masyado nang naglalambingan, na lalong nagpalamig sa kalooban ni Jean Danting. Sa sobrang lamig, hindi niya napigilang umubo ng 2 beses at doon siya napansin ng magkasintahang nagpapainitan. Mahiyaing nagtanong sila Buddha, gising ka na pala? Dahil ba sa sobrang lamig ng gabi sa disyerto? Mabilis na iwinagayway ni Jean Danting ang kanyang mga kamay. Ayos lang ako. Sa ngayon, gusto niya lang na matapos agad ang nakakailang na usapan na ito. Matapos tumila ang panahon, sa wakas ay narating ng 3 ang pader. Kapag nalampasan na nila ito, makakalabas na sila ng Ferdland. Hindi naman gaanong pansin noong papasok, ngunit ngayong nasa harapan na, napakatayog tingnan ng pader. Dahil sa sobrang dilim kagabi, ngayon lang napansin ni Jean Danting ang mga kakaibang mansa na bumabalot dito. At sa hindi malamang dahilan, isang pakiramdam ng kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Iniisip kung gaano kaliit ang kanyang naitulong sa daan, tinanong ni Jean Danting sila Buta kung mayroon siyang maitutulong. Maunawain sila Buta at simpleng hiniling na buhatin ang kanyang bag. Tapos idinagdag niya, nga pala, may isang mahalagang bagay. May sinusunod ka bang relihiyon? May mga paniniwala ang kanyang pamilya, ngunit si Jean Danting mismo ay hindi naniniwala sa alinman sa mga ito. Seryoso siyang tiningnan nila Buta. Pwede mo ba kaming ipagdasal? Nag-atubili si Jean Danting. Magdasal? Pero hindi talaga ako naniniwala sa ganyang bagay. Sabi ni Lakui, hindi naman talaga mahalaga ang paniniwala. Kapag nasa panganib ang mga tao, gusto lang nila na may nagbabantay sa kanila. Ipagdasal mo lang na makatakas tayo sa lugar na ito. Kaya mo yan, di ba? Sumuko si Jean Dantes. Kahit hindi ako marunong ng tamang dasal, pinalakas nila Buddha ang kanyang loob. Hindi mahalaga ang bagay na yan. Ang mahalaga ay gustong-gusto mo ito. Halika na. Siguradong makakalabas tayo dito. Pagkatapos sabihin yon, nagsimulang tipunin nila Buddha ang lahat ng kanyang lakas. Mr. Danteng, ipagdasal mo kami. Kung sino man iyan, hilingin mo na bigyan kami ng lakas. Hindi marunong magdasal si Jean Danteng. Kaya't nagmakaawa na lamang siya sa lahat ng bagay na maiisip niya, isa-isa. Kumapit kang mabuti. Kikilos tayo sa loob ng 3 segundo. Ngunit halos kasabay ng pagtalon ng 3, isang malaking kamao ang dumiretso sa mukha nila Buta. Ang may-ari ng suntok na yon ay walang iba kundi si 182 na tumakbo mula pa sa Tofu Village. Nakakatakot ang impact. Sila Buddha na buong lakas na tumalon ay bumagsak pabalik sa lupa. Medyo ayos lang sina Lakwi at Jean Danting. Subalit sila Buddha ay nawala ng malay noon din. Habang sinusubukang gisingin ni Lakwi sila Buddha, nagmamadaling tumingin si Jean Danting sa malabong anino sa buhangin. Habang papalapit ang figura, sa wakas ay napagtanto niyang si 182 iyon. Sa pagharap sa galit na si 182, nataranta si Jean Danteng. Bakit ka nandito? Nagsinungaling ka sa akin. Sinabi ito ni 182 habang itinataas ang isang kamao na kasing laki ng isang sandbag. Papatayin kita. Dahil sa takot, umatras si Jean Danteng. Nang malapit nang tumama ang suntok, isang anino ang dumaan ng mabilis. Sa gulat ng lahat, talagang nahagip ng tingin ni 182 ang mabilis na paggalaw. Sumigaw si Lucky sa takot. Bakit siya tumakbo hanggang dito para lang pigilan tayo? Kalimutan mo na siya. Labuta, tumalon na tayo ngayon. Kahit gusto ni Labuta, masyadong mabilis ang bilis ni 182 para baliwalain. Hindi maiwasang magtaka ni Labuta, bilis ba ang kakayahan ni 182? Habang hinahabol sila, sumigaw si 182, Teacher, patigilin mo siya kung hindi, babaliin ko ang mga binti mo. Sumigaw pabalik si Jean Danteng sa takot, hindi naman ako ang tumatakbo. Bakit mo binabantaan ang mga binti ko? Sa paano man, naabutan ni 182 si Labuta, at nagkaroon pa ng oras para sumipa habang tumatakbo. Sa sobrang bilis ng paggalaw, silang tatlo ay gumulong-gulong sa lupa ng matagal bago huminto. Nang iangat ni Jean Danting ang kanyang ulo, nakatayo na si 182 sa mismong harapan niya. Isang tingin pa lang sa mukha ni 182 ay malinaw na. Galit na galit siya. Nagmamadaling sinabi ni Jean Danting, kumalma ka. Ano ang isinungaling ko? Sinabi ko sa iyo ang lahat tungkol sa pagtatanim ng kamote. Malamig na sumagot si 182, diniligan ko. Binigyan ko ito ng sikat ng araw. Kung gayon, bakit hindi pa ito tumutubo? Natigilan si Jean Danteng at nagsimula pang ang magduda sa kanyang sarili. Matapos suriin ang oras ng paulit-ulit, dahan-dahan siyang tumingala. Hindi ba't isang araw pa lang ang nakalipas? Paano ito tutubo sa loob lamang ng isang araw?
Sumagot pabalik si 182. Bakit hindi ito tumubo? Sinadya mo bang mag-antala? Hindi makapagsalita si Jiang Danteng. Paano ako nag-antala? Iginiit ni 182 kung gayon ipaliwanag mo kung bakit. Habang masakit ang ulo, sinabi ni Jiang Dongtang na hindi pa siya nakaharap ng ganito katigas na ulo na estudyante. Hindi ba't halata naman? Lahat ng bagay ay nangangailangan ng oras para lumago. Kailangan ng kahit 1 linggo bago mo malaman kung may pagbabago. Biglang naintindihan ni 182. Ah, ganoon pala. Tapos nagtanong siya, saan ka pupunta ngayon? Sumagot si Jin Danting, sinabi ko na sayo. Aalis na ako sa lugar na ito at hindi mo na ako kailangan. Tama. Nang marinig iyon, ibinaling ni 182 ang kanyang tingin kina Labuta at Lakwi. Dahil ba sa kanila? Nataranta si Jiang Danteng. Anong iniisip mo? Huwag mo silang galawin. Sinabi ko na sayo ang lahat ng alam ko. Pakiusap, paalisin mo na kami. Sa sandaling iyon, biglang tinanong siya ni 182, gusto mo bang mamatay o gusto mong mabuhay? Hindi pa man naproseso ni Jiang Danteng ang tanong. Nang magsalita muli si 182, o handa ka nang mamatay para sa kanila? Tumahimik ka. Sa sandaling sumigaw si Labuta, lalong lumakas ang kaba sa dibdib ni Jiang Danteng. Naging nakakatakot ang ekspresyon ni Labuta. Tapos na ba kayong mag-usap? Kung tapos ka na, huwag ka nang humarang sa daan namin. Halika rito, Mr. Danteng. Sabay tayong umalis sa lugar na ito. Nag-atubili si Jiang Danteng. Teka, anong ibig mong sabihin doon kanina? Mabilis na ipinaliwanag ni Labuta, kalokohan lang yan ng isang kagagaling lang sa dissociative state. Wala na tayong oras, Mr. Danteng. Dagdag ni Lekway, Labuta, kunin na lang natin siya at tumakbo. Sinubukang magsalita ni Jiang Danteng pero binuhat na siya ni Labuta at nagsimulang tumakbo. Habang tumatakbo, sinabi ni Labuta sa kanya, patuloy kang magdasal, Mr. Danteng. Gusto mo ba talagang makulong dito habang buhay? Walang duda na gustong umalis ni Jiang Danteng pero labis siyang nayanig sa mga salita ni 182. Ngayon, huli na ang lahat para may masabi pa. Naitaas na siya ni Labuta sa ere. Isang hakbang na lang siya mula sa mundong pinapangarap niya. Gayunpaman, naalala ni Jiang Danteng ang lahat ng nangyari mula nang makilala si Labuta. Gaano man sila kabait tingnan, mga estranghero pa rin sila. Kailangan ba talagang gawin nila ang lahat ng ito para sa kanya? Nang malapit nang malampasan ni Jiang Danteng ang pader, isang pares ng malalakas na kamay ang tumulak sa kanya palayo. Dahan-dahang tumama ang maliksing binti ni Labuta sa tiyan ni Jiang Danteng. Pasensya na, Mr. Danteng. Ginamit si Jiang Danteng bilang tuntungan, tinawid nila ang pader na noon pa niya gustong tawirin. Ang backpack na ibinigay ni Labuta sa kanya ay bumuka sa ere. Sa loob ay may mga butil ng hamog na bilog at buo. Kasabay nito, 2 manggagawa ang sumusukat sa dambuhalang nilalang. Gumagalaw ito ng isa pang 30 sentimetro sa pagkakataong ito. Teka, tingnan niyo roon. Sa kanyang pagtingin, wala na ang nakakatakot na halimaw. May iba na namang sumubok tumakas. Sa mismong sandaling iyon, lumitaw ang halimaw sa ilalim ni Jiang Danteng, nakabuka ang bibig at naghihintay sa pagkain nito. Bumalik ang oras noong minarkahan ni Lekway ang isang lugar sa mapa. Ang marka na minsang itinanong ni Jiang Danteng. Huwag mong hawakan ang bagay na yan. Babala ni Lekway habang ginuguhit ang mapa. Napakadelikado niyan. Kahit na hindi umalis si Labuta at sinuri itong mabuti. Ang dambuhalang nilalang sa harap nila ay isang gargoyle na hindi maiiwasan ng sinumang tumatakas. Mukha itong ordinaryong estatwa. Sabi-sabi, kung walang susubok tumakas, hindi ito gagalaw kailanman. Buhay ba talaga ang bagay na ito? Bulong ni Labuta, agad siyang binalaan ni Lekway. Sinabi ko na sayo na huwag mong pakialaman yan. Sumagot si Labuta, hindi lang ako makapaniwala na ang isang bagay na tulad nito ay talagang makakapigil sa atin sa pagtakas. Nagpatuloy si Lekway, sabi ng iba, isa itong halimaw na lumitaw kasama ng hamog. Sabi naman ng iba, isa itong aparato na ginawa ng Operations Bureau para pigilan ang pagtagas ng hamog. Gumagana ito bilang isang pananggalang. Nasa loob man ng ating katawan o dala-dala natin ang hamog, sa sandaling may sumubok na hayaan itong makalabas, hahadlang ito.